Noong una, binuksan ko ang kalangitan kasama si Pangu. Panginoon, araw-araw, hinati-hati ko ang malawak na lupa at kalangitan. Sa wakas, lumitaw na ang lahat ng bagay sa mundo. Mabuti na lang at nagawa ko ang tungkulin ko. Noong una, nilikha ko ang sangkatauhan kasama ni Noah. Panginoon, sinunod ko ang utos ninyo. Ikinalat ko ang mga binhi ng sangkatauhan sa buong mundo. Ang langit at lupa ay isang chessboard. Ang lahat ng nilalang ay mga chess piece. Isang alaala na tinakpan sa loob ng 70,000 taon. Ay sa wakas ay nagising na. Panginoon, sa wakas, napag-isa ko na ang 6 na kaharian. Mula ngayon, magkakapareho na ang ating mga daan. Magkakapareho na rin ang ating sinusulat na wika. Noong mga nakaraang taon, pinutol ko ang aking mga alaala. Pumasok sa mundong mortal nang nakapagbalat kayo. Nagpakasal sa pamilya Lee. At dinaanan ng isang kabanata ng tadhana sa lupa. Bago ako nagretiro. Nagkaroon ng sakuna ang pamilya Lee. Ngayong nabawi ko na ang aking pwesto. Ang karma na ito, ay oras na para ayusin. Nanunood ng chess sa ilalim ng tuyong puno ng cypress. Ganito ba ang ibig sabihin ng pagiging immortal? Nahanap ko na rin ito sa wakas. Abot. Ang top scholar ng Shangjing ay nakaluhod na sa loob ng 3 araw. Ang hiling lang niya ay makita ka minsan. Hayaan mo siyang magpatuloy sa pagluhod. Sa mundo ngayon, hindi ako isang taong makikita mo lang dahil gusto mo. Lolo, narito ka na. Sa loob ng 3 araw, ikaw ang top scholar ng Shangjing. Anong klaseng henyong doktor ang hindi mo mahahanap? Hindi naman kailangang umasa sa matandang immortal na ito. Tumahimik ka. Maaaring makapangyarihan ng pamilya Zhao. Ngunit para sa matandang immortal, mas mababa pa sila sa langgam. Kahit ang hari ng Daksha ang dumating ng personal, kailangan din niyang lumuhod. Top scholar, isang walang saysay na titulo lang. Walang kabuluhan. Sino ka? Ang batang ito na si Pang Duan. Nilagay ang templo ng Changsheng, direkta sa daan ko para sa pagre-retiro. Nakakatuwa naman yan. Pero talagang iniisip ko, kung nasikaso ba niya ang mga bagay na ibinigay ko sa kanya sa nakaraang 3 taon. Ikaw, umalis ka dyan. Sinusubukan mo bang samantalahin ang lolo ko? Pang Duan. Pang Duan. Bakit hindi ka pa dumarating? Kaya, bumalik na ang kagalang-galang. Bilasan niyo at buksan ang pangunahing tarangkahan. Salubungin natin ang kagalang-galang. Ang kapal ng mukha mo. Sino ka? Paano mo nagawang basta na lang sabihin ang pangalan ng matandang immortal? Kahit si Zhao Wuji, ang top scholar sa Shangjing, ay kailangang lumuhod at yumukod. Gusto mo bang mamatay? Matandang immortal. Yung batang Fang na yon, kaya niyang harapin yan. Tungkol naman sa pagluhod. Siya lang ang luluhod sa akin. Ang kapal ng mukha mo. Baliin ang mga binti niya para sa akin. Walang takot tong lalaking to. Nasaktan niya ang matandang immortal. Sa totoo lang, ito ang perpektong pagkakataon para ipakita ang kaya kong gawin. Matandang immortal. Walang respeto tong batang to. Hindi na kailangang dumihan ng inyong mga kamay. Ako na ang bahala sa kanya mamaya. Tumahimik ka. Isa ka lang mortal. Hindi mo man lang nakikilala ang tunay na dragon. Matandang utusan Pang Duan. Bumabati sa kagalang-galang. Sino ba talaga itong taong ito? Kahit ang isang tulad ng matandang immortal, ay kailangang lumuhod at yumukod sa kanya. Miss, lumitaw na yung tao sa larawan. Saan? Malayo ko lang nakita ang kanyang likod. Nang subukan kong habulin siya. Nawala na siya.
Parang ordinaryong tao na nanonood ng mga immortal na naglalaro ng chess. Isang araw sa bundok, isang siglo sa labas ng mundo. Swerte ka at hindi ka. Naging buto na lang. Gawin mo ang lahat para malaman kung nasaan talaga siya. Opo. Mula sa mga sinaunang alamat hanggang sa modernong sibilisasyon, sa buong kasaysayan ng Daxia, laging mayroong misteryosong figurang ito. Talagang hindi ka panipaniwala. Pero, tanging ang isang tulad niya ang makakapagbago sa aking kapalaran. Ginoo, paumanhin po at nahuli ako, humihingi ako ng paumanhin. Mangyaring patawarin mo ako. Ayos lang, noong araw, ipinagkatiwala ko sa iyo ang pagsuporta sa pamilyang Lee. Kumusta na ang pamilyang Lee ngayon? Sa nakalipas na 3 taon, sa ilalim ng pamumuno ng iyong asawa, ang pamilyang Lee ay lumago mula sa milyon-milyong ari-arian hanggang sa mahigit 10 bilyon ngayon. Mabuti. Bukas ay kanyang kaarawan. Maghanda ng isang kahangahangang regalo para sa kanya. Opo, Ginoo. Ako mismo ang pupunta roon. Upang maghatid ng ari-aring nagkakahalaga ng daan-daang bilyon, upang tulungan ng pamilyang Lee na umangat sa pinakatuktok, sa mismong rurok nito. Xiaoan, napakahusay ng iyong ginawa nitong nakalipas na mga taon. Salamat po, Ginoo, ang mga taong ito. Ginoo, ang aming pamilyang Zhao ay nang ibabaw, sa Shangjing sa loob ng isang siglo, kayaman ng katumbas ng mga bansa, kapangyarihang walang hangganan. Handa akong tulungan ng pamilyang Lee. Nakikiusap ako sa iyong kapatawaran. Mangyaring patawarin ang aming naunang pagkakasala. Nakikiusap ako sa iyong awa. Mula ngayon, ang aming pamilyang Zhao ay tatayo sa iyong tabi, maglilingkod ng tapat. Ito ang aking apo na si Zhao Waner. Umaasa ako na tatanggapin mo siya bilang iyong alalay, upang maging nasa iyong tabi. Sige, kung ganoon. Sige na at ipagkaloob ang kanyang hiniling. Ginoo. Salamat po, Ginoo. Ano? Sige, nakuha ko na. Anong nangyari? Ang matandang Ginoo mula sa templo ng Changsheng ay mamumuhunan ng bilyon-bilyon sa pamilyang Li at maghahanda siya ng isang selebrasyon para sa aking kaarawan na inimbitahan ang lahat ng kilalang personalidad. Kahit ang mga tao mula sa pamilyang Zhao sa Shangjing ay pupunta roon. Ang galing. Shihan, nitong nakalipas na mga taon, hindi ka lamang nagpakita ng hindi ka panipaniwalang talento sa negosyo. Ikaw ay naging mas maganda ng mas maganda. Natural lang na lahat ay nakatingin sa iyo. Yebe. Ang walang kwentang iyon ay hindi pa rin patay. Noong ang pamilyang Lee ay nasa bingit ng pagkalugi, siya ay naglaho sa loob ng 3 taon. Walang narinig na kahit anong salita mula sa kanya. Nang ang pamilya ay nagsisimula ng bumangon, bigla siyang sumulpot. Talagang nakakasuya siya. Ang tanging dahilan kung bakit pumayag kaming pakasalan niya ang pamilyang Lee ay upang bayaran ang kanyang pabor na nagligtas ng buhay. Ngunit nang ang pamilyang Lee ay nagkaroon ng problema, iniwan niya ako. Tapos na tayo ngayon. Bukod pa riyan, nakatira tayo sa 2 magkaibang mundo. Bukas, ipapakita ko ito sa mga elite ng Southern Province. Ginoo, hindi ka ba sinasagot ng asawa mo? Sa tawag, minsan talaga nagagalit ang mga babae. Mag-sorry ka lang, ayos na yan. O kaya, pwedeng dalhin kita sa Nansheng para hanapin siya. Noong umalis ako noon, sakto yon sa panahong may problema ang pamilya Lee, kahit na inasikaso yon ni Fang Duan. Sa huli, may utang pa rin ako sa kanya. Natural lang na magalit siya. Ang bagal ng kotse mo. Nakakakita ng multo sa liwanag ng araw. Yebe. Ikaw nga, yung walang kwenta. Ngayong maayos na ang pamilya Lee. Bumalik ka na, ha? Bumalik ka para hatian ang yaman ng pamilya Lee. Hindi ako interesado sa pera ng pamilya Lee. Sa pagkakataong ito, gusto ko lang tulungan ng pamilya Lee na umabot sa Susunod na antas. Parang hindi ko alam ang kaya mo. Tulungan ng pamilya Lee na umabot sa susunod na antas. Sabi mo, Master, nawala ka ng 3 taon. Baka nawala na rin sa isip mo. Tia. Tumahimik ka. Anong pakialam mo dito? Ngayong bumalik ka, may dala ka pang cute na tag-along. Ano ngayon? Nagmamagaling. Nakakadiri talaga. Maghiwalay na kayo ngayon din. Mag-empake ka at umalis. Lumayo ka ng malayo. may utang ako kay Shihan.
Hiwalayan, lang kung papayag siya. Siyempre papayag ako. Wala ka na nga sa antas ko ngayon. Tingnan mo nga ang sarili mo. Ano pa sa'yo ang bagay sa akin? CJ, magkano ba ang gusto mo? Para tumigil ka na sa paggulo sa buhay ko. Ang dahilan kung bakit umabot sa ganito ang pamilya Lee, ay dahil may bakang ako mula sa Changsheng Temple. Pera, hindi ako nagkukulang sa pera. Sige, ipagmalaki mo pa yan. Wala ka talagang hiya, isa kang palamunin. Alam ko ng eksakto kung anong klaseng tao ka. Akala mo ba talaga na mapapagawa mo ang mga immortal mula sa Changsheng Temple para sa'yo? Nakakatawa ka talaga. Sinasabi ko lang ang totoo. 3 taon na. Isang buong 3 taon. Ang tanging dahilan kung bakit nasa ganitong kalagayan ang pamilya Lee ngayon ay dahil sa mga gabing nagpuyat ako. Nag-o-overtime, pinipilit ang sarili hanggang sa limitasyon. Sa ilang salita mo lang, nabura mo na. Lahat ng pinaghirapan ko. Naiintindihan mo ba kung gaano kakatawa ang mga sinasabi mo? Tama si Shihan, may mga taong walang tunay na kakayahan, pero magaling sa mga pangakong hindi naman matutupad. Congratulations, Shihan. Ngayong namuhunan na ang mga immortal sa atin, ang kinabukasan ng pamilya Lee ay siguradong magiging maliwanag. Balang araw, ang pagiging karibal ng pamilya Zhao sa Uptown ay maaaring hindi na imposible. Singhai, paano mo nalaman na namuhunan ang mga immortal sa atin? May kinalaman ka ba o ano? Walang anuman. Sa totoo lang, ang pamilya ko ay may koneksyon sa mga immortal. Wow! Ikaw pala ang tumulong. Shinghai. Napaka mapagkumbaba mo. Hindi tulad ng iba na walang magawa, kundi magsalita ng magsalita. Singhai, maraming salamat. Tita, hayaan niyo po ako ang bahala. Ang mga taong tulad niya, ang pinakaayaw sa mga peke. Hoy bata, tatahimik ka bang pipirma sa divorce papers o kailangan kong magpabali ng mga kamay mo para tulungan kang pumirma? Saan mo nakuha ang kapal ng mukha para kausapin ako ng Tumahimik ka, Paunan. Si Shinghai ang pinakamayaman sa timog na probinsya. Siya ang bunso ng pamilya Zhao. Ang nasa likod niya ay si Zhao Wuji, ang numero 1 sa Shangjing. Kapag inawi mo si Shinghai, kahit 10 buhay mo pa, hindi sapat na pambayad. Tia, ano pa bang silbi ng pagsasabi mo sa kanya ng mga yan? Ang dalawang salitang pamilya Zhao, alam mo ba kung ano talaga ang ibig sabihin niyan? Kahit ipaliwanag mo pa sa kanya, hindi pa rin niya maintindihan. Mga bulag talaga kayong mga taga-pamilya Lee. Ano bang mahirap intindihin? Hayaan mo, ako ang magpaliwanag sa inyo. Ang lolo ko, si Zhao Wuji, kamakailan lang, ay nakaluhod pa sa harap ni Ginoong Ye. Pero ikaw, bakit ngayon ko lang nalaman na may ganoong katangahan pala sa pamilya Zhao? Sinasabi mo, lolo mo si Zhao Wuji, at apo kanya si Zhao Wan'er. Tama. Alam mo naman, na si Zhao Wan'er, ang tunay na apo ng pamilya Zhao ng Shangjing, ay sa ibang bansa lumaki, at hindi pa kailanman nagpakita sa Daxia. Kaya nga lang, dahil yan, naglakas loob kang magpanggap na siya. Hoy, makinig ka. Kung ako ang inaway mo, baka palampasin ko pa. Pero kung magpapanggap kang si Zhao Wan'er, hinahanap mo talaga ang gulo. Yebe, kung gusto mong mamatay, huwag mo kaming isama sa pamilya Lee. Mag-apologize ka na kay Singhai. Sabihin mo sa babaeng ito, na sampalin ang sarili at humingi ng tawad. Baka makiusap pa ako kay Singhai. Napatawarin kayong lahat. Kaya sa paningin mo, siya ang makakatulong sa pamilya Lee para umangat. Pero ako, puro problema lang ang dala. Sa pamilya Lee, di ba? Buti naman may pagkaunawa ka sa sarili mo. Kung ikukumpara kay Singhai, masyado ka pang pinuri sa pagtawag sa iyo na walang kwenta. Sige. Bumalik ako ngayon, na umaasang matutulungan ko ang pamilya Lee na umunlad. Pero kung ganyan ang sitwasyon, hindi na ako magpipilit pa, payag na ako sa paghiwalay. Kung payag ka na, pirmahan mo na ang mga papeles. Hoy, talagang pinuputol mo ang lahat ng ugnayan, ha? Huwag kang magsisi. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magsisisi kailanman. Huwag kang mag-alala, wala talaga akong pagsisisi. Mabuti. Ngayong tapos na tayong pumirma sa lahat ng papeles. Pwede ka nang umalis? Noong ikinasal tayo, ibinigay ko sa iyo, kalahati ng jade pendant na ito. Ngayong tapos na ang lahat sa atin, oras na ring ibalik mo ang pendant. Isang walang kwentang piraso ng jade lang yan. Tumira ka sa bahay ng pamilya Lee. Libre ang pagkain at inumin sa lahat ng taong yun. Ngayong hiwalay na kayo, gusto mo pang bawiin yun. Nakakahiya ka talaga. CJ, isang sirang jade pendant lang yan, di ba? Kung gusto mo talaga, dalhin mo ang bagong babae mo. At kunin mo sa birthday party ko bukas. Shihan, pinahihirapan mo siya. Sa birthday mo, nandoroon din ang pamilya Zhao mula sa Beijing. Ang babae niya ay nagpapanggap na si Zhao Wan'er. Kahit pa may 100,000 beses siyang lakas ng loob, hindi niya yon magagawa.
Sige, magkita na lang tayo bukas. Ang paghihiwalay kay Emily, ang pinakakalokohang bagay, ang nagawa mo sa buhay mo. Sa kabaligtaran, ang pag-alis sa kanya, ang pagputol ng lahat ng ugnayan. Ang pinakamagandang desisyon na nagawa ko, ako si Lishihan, sa buong buhay ko. Pero ikaw, tulad mo lang na tanga, ang magtratrato sa itinapon ko. Parang kayamanan. Sige nga, tingnan natin bukas, kung sino talaga ang tunay na tanga. Sa totoo lang. Boss, may ganitong nangyayari. Paano na yung birthday party, at yung grand gift mula, sa Old Master? Tuloy lang ang lahat ayon sa plano. Opo, boss. Zhao bro, si Li Shihan lang yan. Sulit ba talagang habulin mo ng ganyan? Wala kang alam. Mula milyonaryo, naging bilyonaryo siya sa loob lang ng 3 taon. Pag-uusapan mo lang yung himalang talent niya sa negosyo, isa siya sa 1 milyon, dagdag pa. Malayo siya sa pagiging simple ng itsura niya. Yung mga chismis bang yun, tungkol sa Chiang Shengguan at sa Zhao, family mula sa Xiangjin na sumusuporta sa kanya. Tama. Kung sakaling, makasama ko yung nasa likod niya, balang araw, ako si Zhao Xinghai, talagang maghahari sa lahat. At sa totoo lang, may kakaiba sa kanya. Mula nang ikinasal siya, parang siya natural na nakakaakit. Sayang. Lalo pa siyang gumanda pagkakasal, talagang naging #1 beauty sa Daxia. Pero sa huli may asawa na siya. Laspag na yan. Pagsawa na ako, itatapon ko lang yan. Tungkol naman sa walang kwentang asawa niya. Kung maglakas loob siyang sumipot sa birthday party bukas, kayang-kaya kong durugin yon sa isang daliri lang. Ha ha ha. Miss Lee, ipagbubunutan kita. Yang Zhu, ang bait-bait mo naman. Marami na kaming natulungan, mula sa'yo bilang governor nitong mga nakaraang taon. Ako dapat ang magbubunot sa'yo. Ma'am, kakabalita ko lang, ang top leader mula sa Xiangjing ay paparating na sa Nan Province. Talaga. Ang galing. Xinghai, pagdating ng panahon, kailangan mong tulungan si Shihan na maglagay ng mabuting salita, ha? Aba. Ikaw palang walang kwentang lalaki ay naglakas loob pang samipot. Umalis ka na, ngayon din. Papalapit na ang top leader mula sa Xiangjing. Huwag kang maging sagabal sa paningin. Ang top scholar ng Xiangjing. Dumating siya rito para kay Iye. Kayo ang dapat umalis. Magandang dilag. Alam mo ba ang sinasabi mo? Yung pagpapanggap mong anak ng pamilya Zhao noong nakaraan. Pinapalampas na ng aming pamilya Li. Hindi ka lang nagpapasalamat. Lakas pa ng loob mong magsalita ng ganyan. Nagsasabi lang ng totoo si Waner. Totoo, hoy bata, adik ka na ba sa pag-aarte? Hindi ba't gusto mo lang na ako ang pagbuntungan? Gamitin ang jade pendant para magkagulo, itrap ang pamilya Li sa isang eskandalo, tapos maningil sa amin ng malaking halaga. Hindi siya magkakalakas ng loob. Sasabihin ko sa iyo, kung may mangyaring masama sa birthday banquet ngayon, dahil sa inyo, sisiguraduhin kong gusto ninyong mamatay, pero hindi ninyo magagawa. Ang lakas ng loob mo. Alam mo ba, kung kanino ka nakikipag-usap? Kanino? Nakikipag-usap ako sa walang kwentang manugang na itinakwil ng pamilya Li sa isang palamunin, sa isang gumagastos ng pera ni Shihan, sa isang kahabag-habag na talunan. May problema ka ba? Ikaw, Tama na, bakit ang dami mong sinasabi, Yazen? Isang tagalabas ka lang. Tita, hindi pa alam ni Shihan na ang top scholar mula sa Xiangjing ay darating na. Pumasok ka at sabihin mo sa kanya, ako na ang bahala sa labas. Huwag kang mag-alala, ipinapangako kung walang magiging problema. Sige na nga, Xinghai, huwag mong isipin ang mukha ng pamilya Li. Huwag kang magpakagalang sa mga taong ganito. Hoy ganda. Hindi pa huli ang umatras. Bibigyan kita ng pagkakataon. Kung mapasaya mo ako ngayong gabi, baka palayain ko ang talunang ito. gusto mo bang mamatay? Zhou Xiao. Mom, kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Sabi ni Xinghai, yung top student mula sa Xiangjing, malapit nang dumating. Napakaganda naman nun. Pero, kasama rin yung walang kwentang si Yebei. Nakatayo na siya mismo sa labas ng banquet hall ngayon. Hula ko, nandito siya para guluhin ang birthday party mo. Naghahanap na ng paraan si Xinghai para asikasuhin ito. Pasensya na, Zhu Xiao. May konting bagay lang akong kailangang asikasuhin. Si Zhao Xinghai ay pinakamatalik kong kaibigan. Nandito siya, siguradong maayos ang lahat. Kung nag-aalala si Miss Lee,
Maaari kitang samahan. Baka sakaling makatulong ako. Maraming salamat, Zhu Xiao. Tara. Gusto mo yatang mamatay. Yibi. Shihan, mag-focus ka na lang sa birthday party. Huwag mo nang isipin to. Nandito lang sila para manggulo. Ako na ang bahala sa kanila. Maraming salamat, Singhai. Pero sa huli, ako pa rin ang dahilan ng gulo na to. Pasensya na, Miss Lee. Ang dahilan ko sa pagtulong ay dahil lang, ginalang niya si Ginoong Ye. Wala kayong kinalaman dito. Wala rin akong kinalaman dyan. Naniniwala ka ba sa sinasabi mo? Shihan, bakit ka pa nakikipagtalo sa kanila? Kung nandito na kayo, huwag na kayong aalis mamaya. Ganoon ba? Yibi. Kahapon pinirmahan mo na ang mga papeles at umalis. Naawa lang ako sa'yo. Binigyan pa kita ng sansa para iligtas ang sarili mo. Akala ko ba hindi ka ganoon kawalang hiya? Talagang nabigo ako sa'yo. Hiwalay na kayo ni Ginoong Ye. Nandito lang si Ginoong Ye ngayon para kunin ang Jade Pendant. Kung nabigo ka man o hindi, hindi yan importante. Ang Jade Pendant, laging Jade Pendant ang dahilan. Ginagamit mo lang yan. Bilang dahilan, nakakatawa. Siksing Hai ay bisita kong pinapahalagahan. Wala akong pakialam sa dahilan mo. Ngayon, Humihingi ako ng paumanhin. Hindi niya kayang tiisin yon. Bata. Ikaw pala yung itinakwil na manugang ng pamilyang Lee, ano? Kaya pala pinalayas ka ng mga Lee sa bahay nila. Pero, ang hamak mong estado, kasabay ng iyong mayabang na ugali, yan talagang nakaka-interes ka. Si Zhao Xiao ang nag-iisang anak ng pinakamayamang tao sa lalawigan ng Nan. Ang mga Zhao sa Shangjing ay may koneksyon na 100 taon na ang nakalipas. Hindi niya kayang tiisin yon kung bubuluhin mo siya. Parang, ginugulo mo na ang buong elite ng lalawigan ng Nan at ininsulto ang pinakamataas na tao sa Shangjing. hoy, ginulo mo sila. Ano naman ngayon? Kaya diretso kayo sa patibong. Mabait ang puso ni Binibining Lee. Binibigyan kanya ng pagkakataong humingi ng tawad. Sinusubukang palampasin ka. Pero hindi mo lang alam kung paano ito tanggapin. Humihingi ka ng pagkakataon? Sa tingin mo kailangan pang manggaling sa kanya yon? CJ, ang yabang mo talaga. Malapit nang dumating mismo ang hepe mula sa Shangjing. Kapag siya na mismo ang kumilos, kahit magmakaawa ka sa tuhod, duda ako na magkakaroon ka pa ng pagkakataon. Ang malaking boss mula sa Shangjing, Zhao Wuji. Pagdating nila mamaya, makikita mo mismo. Tingnan natin kung maglakas loob silang hawakan ako. Ang kapal ng mukha mo. Iniinsulto ang pinuno mula sa Shangjing. Sinusubukan mo bang isama ang buong pamilyang Lee sa iyong kapahamakan para mabaon ng magkakasama? Tama na. Yibi, hindi ba tungkol lang ito sa hangal na pendant na ito? CJ, ibinabalik ko ito sa iyo. CJ, ibibigay ko na sa iyo ngayon din. Ano nang nangyayari? Ang pendant na ito, ako mismo ang nagsuot nito sa'yo noon. Kung ikaw, bilang isang ordinaryong tao, ay pipilitin mong tanggalin, tiyak na parurusahan ka ng langit. Parurusahan ng langit talaga. Seryoso, anong panahon na ba ang akala mong ginagalawan natin? Ganyan pa rin ang sinasabi mong kalokohan. Ngayon, talagang kailangan kong tanggalin yan ngayong araw. Anong nangyayari? Anong tunog yon? Anong nangyari? Parusa nga kaya ng langit yun. Karaniwang pagkawala lang ng kuryente. Mga kasama, huwag ninyong hayaang mag-imbento ng kwento ang lalaking ito at guluhin ang isip ninyo. Humahanap ka ng gulo, ikaw ang magdudusa. Anong nangyayari? Ang mga electrical system ng hotel na ito ay talagang dapat nang i-upgrade. Shihan, ikaw ba ay? Anong nangyari? Ano ng problema? Shihan, ang buhok mo. Bakit puti na ang buhok mo ngayon? Ang buhok ko. Ang buhok ko. Sinabi ko na sa'yo, kung pipilitin mong tanggalin yan, maparusahan ka ng langit. Gago, ikaw nga talaga. May ginawa ka kay Miss Lee. Hindi ko inaasahan.
Napakabata mo pa pero, napakasama mo na. Sabihin mo sa akin. Anong klaseng maduming paraan ang ginamit mo? Para mapunta si Shihan sa ganito. Yibi, ano ba talaga ang ginawa mo sa akin? Ganito ba kabigat? Sa pride mo ang paghihiwalay natin. Nasaktan mo ako ng ganito. Ang totoo, naparito ako ngayon. Upang pagpalain ng pamilya Lee ng kayamanan. Ngunit ang iyong pagiging makitid ang isip. Ang nagdulot sa iyo ng ganito. At ikaw ang dahilan. Sa loob ng 3 araw, tuluyan ka ng magiging matanda at pagod. Yibi. Tigilan mo ang pagyayabang. Normal na normal ang pulso ni Shihan. Naging puti ang buhok niya mula sa pagod lang. Sa tamang alaga, gagaling siya. Ang sinabi mong parusa ng langit, ay walang kinalaman dito. Yibi, araw-gabi akong nagtatrabaho para sa pamilya Lee. Lubusan na akong naubos, kaya nga naging puti ang buhok ko ng isang gabi. Pero pinag-iinitan mo pa rin ang sitwasyon. Sinasabing dahil sa'yo. Ako'y lubos na nabigo sa'yo. Eksakto. At may lakas ka pa ng loob na magsalita. Sinasabing makitid ang isip ni Shihan. Tama. Kung hindi siya makitid ang isip noon, paano pa siya magpapakasal sa isang walang kwentang tulad mo para magbayad ng utang? Hinayaan ka pa niyang manatili sa pamilya Lee ng ilang taon. Anong klaseng masamang karma mayroon siya para masangkot sa isang loser na tulad mo? Kaya ang sinasabi mo, mula simula hanggang wakas, si Miss Lee, ay wala talagang naramdaman para sa akin. Tama ba? Tama. Tingnan mo ang sarili mo. Anong klaseng tao sa tingin mo ang sarili mo? Sa tingin mo ba, karapat-dapat ka kay Shihan? Mas kaunti ang pera sa bulsa mo kaysa dumi sa mukha mo. Kahit sino dito ngayon, kahit sinong tao, ay isang taong Titan gala mo lang. Sa buong buhay mo. Talagang walang pangitain ang pamilya Lee. Paano pa sila maihahambing kay Yie? HMPH. Ang aming pamilya Zhao mula sa Southern Province. Ang mayamang pamilya sa lugar na ito. May hawak na ari-arian na bilyon-bilyon ang halaga. Nagtataka ako, maihahambing pa kaya kami sa Yie na ito? Ang pamilya Zhao mula sa Southern Province. Ang pamilya Zhao ng lalawigan ng Nan. Hindi karapat-dapat. Ang aking pamilyang Zhu ang namumuno sa lalawigan ng Nan sa loob ng maraming henerasyon. Ang lolo ko ang kasalukuyang gobernador ng lalawigan ng Nan. Hindi karapat-dapat ang batang Zhao na yon. Ano naman kung isasama mo ang aking pamilyang Zhu? Pamilyang Joe, ano ba ang ibig sabihin yan? Tama na. Sinaksinghay at Batang Zhou. Sila ang mukha ng pinakamayaman at makapangyarihan sa lalawigan ng Nan. Isang salita lang mula sa kanila, pwedeng mawala ang buhay mo. Isang salita lang. Subukan nila, hinahamon ko kayo. Honey, kahapon pinalaya ko kayo. Dahil kay Shihan, wala talaga kayong alam sa lugar ninyo. Sa totoo lang, sa tingin ko gusto ninyong mamatay. May tao ba dyan? Halika rito. Pasensya na, Shihan. Ayoko sanang magkagulo sa birthday party mo, pero nakita mo naman. Kung hindi natin ayusin sila ngayon, kapag dumating na ang pinakamakapangyarihan mula sa Beijing, lalo lang lalala ang sitwasyon. Singhay, ikaw na ang bahala. Yibi, mas mabuti pa kung umalis ka na kahapon. Bakit ka pa bumalik ngayon? Siguro naiinip na ako sa ligtas na buhay. Kayong dalawa. Kalagkarin nyo palabas ang dalawang iyon. Balihin ang mga braso't binti nila. Pati hulihin sila sa pinto at magsisi. Ang pamilya Lee mula sa Nan Province, sunod-sunod ang panalo. Sigurado ako, bukas tataas pa ng husto ang kanilang rango. Baka abutin pa nila ang pinakatuktok ng Daksha. Kahit ang aming pamilyang Zhao, ay Titan gala na lang sa kanila. Nakuha mo ba ang mga bagay na ipinaprepare ko? Naayos na po lahat ni Ginoong Zhao. Kapag nakaakyat na tayo doon, kailangan mo lang magbigay ng utos. Tara na. Gawin nyo. Tigil, tingnan natin kung sino ang maglakas loob. Si Zhao Wuji ang lolo ko. Kung ayaw niyong mamatay, umalis na kayo ngayon din. Nagpapanggap ka pa rin si Miss Zhao hanggang ngayon? Mukhang di ka talaga iyak hanggat di mo nakikita ang kabaong. Anong ginagawa niyo dyan, nakatayo lang? Naniniwala pa ba kayo sa mga kalokohan ng babaeng ito? Kumilos na kayo. Kayong dalawang duwag, ano ba ang ginagawa ninyo? Kung may mangyari man, ako ang mananagot. Nasa linya si Zhao Xinghay. Gawin niyo. Mga takot na takot lang.
Pumunta lang ako para kunin ang Jade Pendant at umalis. Pero dahil ganito na ang nangyari, hintayin muna nating dumating sina Zhao Wuji at Fang Duan bago tayo mag-usap. Baliw ka. Magpakita ka ng respeto sa mga nasa itaas. Ang kanilang mga pangalan. Paano mo basta-basta masasambit? Ang upuang iyon ay para sa matandang immortal. Kahit pa ang pinakamataas na puno sa kabisera ang dumating, sa gilid pa rin siya upo. Umupo ka ng walang pahintulot, kung magagalit ang matandang immortal. Gusto mo bang isama kaming lahat sa kapahamakan? Gusto mong ipahamak kaming lahat? Kung gusto kong lipulin kayo. Sandali lang, tapos na. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Nagsasalita ka ng kung ano-ano, nagmamalaki ka. Akala mo wala nang makakapigil sa'yo. Ang lakas ng loob mong insultuhin ang matandang immortal. At insultuhin ang pinakamataas na puno sa kabisera. Tao, pumasok kayo rito. Ang pinakamataas na puno mula sa kabisera, si Zhao Wuji, Ginoong Zhao, ay dumating na. Gusto mong gumawa ng gulo sa birthday party ng Pamilya Lee? Kung may sino mang magtatangkang gamulo sa birthday party ng Pamilya Lee. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob. Ako si Zhao, mula sa direktang linya ng pamilya Zhao sa Nansheng. Kumusta, Ginoong Zhao? Ako si Zhu Chen, anak ng gobernador ng Nansheng. Ikinagagalak kitang makilala, hepe ng Shangjing. Maligayang pagdating, hepe ng Shangjing. Galing ako sa pamilya Li ng Nansheng. Ako si Li Shihan, kasalukuyang pinuno ng pamilya. Kumusta, hepe ng Shangjing? Isang karangalan na dumalo si matandang Zhao sa birthday party ni Shihan. Taos puso akong nagpapasalamat. Binibining Li Shihan ng Pamilya Lee, hindi masama. Walang duda, likas ka talagang may talino. Talagang kahanga-hanga. Walang anuman. Pumunta ako rito ngayon. Sa totoo lang, umaasa ako sa Pamilya Lee. Matandang Zhao, umaasa kayo sa pamilya Li. Nangangamba ako na lampas iyon sa kakayahan ko. Binibining Lee, masyado kang mapagpakumbaba. Pag-usapan natin iyon mamaya. Birthday mo ngayon. May dala akong espesyal na regalo para sa'yo. Hepe ng Shangjing ay nagregalo kay Binibining Lee ng kontratang nagkakahalaga ng 500 bilyong dolyar. Iskulturang coralline na jade na kulay dugo. Isang kumpletong set ng koro ng phoenix at kapa na may balahibo. At isang ugat ng ginseng na may edad na 3,000 taon. Ginoong Zhao, sobrang nagpapasalamat na po kami na nakarating kayo. Ng personal sa birthday party ni Shihan. Pakiusap, hindi na po kailangang magdala ng mga regalong ito. Ikuha na lang po ninyo. Binibining Lee, kapag naibigay na ang regalo, hindi na ito maaaring bawiin. Tama, Shihan. Paano matatanggihan ang mga regalo ng pinakamahusay na iskolar sa kabisera? Hindi magiging makatuwiran yon. Bukod pa riyan, sa iyong talento at kakayahan, karapat-dapat ka ng higit pa. Sa mga regalong ito, talagang Binibining Lee. Ito ay simbolo lamang ng kabaitan ni Ginoong Zhao. Huwag po ninyong sayangin ito. Tanggapin na lang po ninyo. Sige na, tanggapin na lang po ninyo. Maraming salamat po, Ginoong Zhao. Ginoong Zhao, sa hinaharap, kung sakaling may anuman, na matutulungan ko kayo, gagawin ko ang aking makakaya. Kanina lang, nang dumating ako, narinig ko na may isang tao na nagbabalak gumawa ng gulo sa iyong birthday party. Sino ang may lakas ng loob na gawin yon? Sa totoo lang, ito ay perpektong pagkakataon para mag-iwan ng impresyon. Hindi lamang ikaw ay maaaring magpasikat ng kaunti sa harap ni Ginoong Zhao. Magkunwari na kayo ay malapit, at talagang ilagay ang talunan na yon sa kanyang lugar. Ngunit maaari mo pang makuha ang pabor ni Shihan. Ginoong Zhao, ang lahat ng ito ay talagang nagsimula dahil sa itinapon na manugang na lalaki ng pamilyang Lee. Yibi. Ang itinapon na manugang na lalaki ng Pamilyang Lee? Tama. Ay, Mang Zhao. Bago ka pa dumating, nagpapanggap na apo mo ang babaeng ito, si Zhao Waner. Tungkol naman kay Yubei, mas malala pa siya. Bago ka dumating, sabi niya, ikaw man o, ang matandang walang kamatayan. Sinumang makakita sa kanya ay kailangan lumuhod sa harap niya. tapos itong talunan, gumawa ng kawawang dahilan, at sumabog sa birthday party. Wala siyang klaseng-klaseng, nanggugulo lang, sinusubukang isama sa pagbagsak ang pamilya Lee. Kahit sa harap ng lahat ng narito, ganap na walang respeto siya sa mga bisita. Hayagang inagaw niya ang upuan ng matandang walang kamatayan. Kaya nga ako pumagitna. Tama yan. Lampas na sa linya ang batang ito, karapat-dapat siya sa parusa. Ngayon, hindi natin siya palalabasin ng buhay. eksakto. Tanging sa pamamagitan ng paghiwa sa kanya ng 1,000 beses, maaari nating maalis ang ating galit. Ngayon, narito ang lahat ng kilalang tao ng Southern Province. Maging ang mga nangungunang tao mula sa kabisera. Ang mahiwa ng 1,000 beses, ay marahil ang pinakamalaking karangalan, na magkakaroon ka sa buhay na ito.
Mang Zhao, iyan ang buong kwento. Ipapabali ko ang mga braso at binti niya ngayon din. Tapos balatan siya at paghiwa-hiwalayin. Para lang masiguro, mawala siya sa mundong ito ng tuluyan. Mukhang gusto mo nang mamatay. Gusto mo bang mamatay? Ikaw ang may kasalanan ng lahat, walang kwentang tao ka. Galit na galit ang pinakamakapangyarihan sa Shangjing. Kahit si Xinghai ay nabugbog. Mabuti pang magpaliwanag ka. Lahat ng nangyari, ikaw lang ang may gawa, wala itong kinalaman. Sa pamilya Li, Hiwalay na ako sa anak mo. Wala nang nag-uugnay sa atin. mukhang alam mo naman pala ang lugar mo. Nakita mo na mismo, nakita mo na mismo, nakita mo na mismo, kung ano ang nararamdaman ng pinuno ng Shangjing sa pamilya namin. Payo ko sa iyo, mabuti pang mag-isip ka ng matino, baka sakaling mapanatili mo pa ang konting dignidad mo. At magkaroon ka ng huling pagkakataon para mabuhay. Nag-aalala ka pa sa dignidad mo? Nakakatawa, nakakatawa. Basta huwag ka lang lalapit kay Ginoong Ye para makiusap. Sa tingin mo hihingi ng tulong ang pamilya Lee sa loser na ito. Basta hindi niya kami gagambalain. Masaya na ako. Tandaan mo ang sinabi mo. Kung hindi, wala nang makakapagligtas sa iyo. Huwag kang mag-alala. Lagi akong tumutupad sa pangako. Malaking problema ang hinaharap ng batang iyon ngayon. Tandaan mo, hiwalay na tayo. Sige. Nabugbog ng walang dahilan. Ngayon, gusto ko talagang makita kung paano magwawakas ang buhay noon. Ang matandang lingkod na si Zhao Wuji ay bumabati sa kagalang-galang. Ang matandang alila na si Zhao Wuji ay nagpupugay sa iyong karangalan. Paano nangyari yon? Karangalan. Hindi ko pa naririnig ang pangalang yon. Siya ba ang misteryosong matandang immortal? Yung nakatayo sa likod ni Ginoong Zhao? Tiyak na may pagkakamali. Karangalan. Ganap na gumaling na ang sakit ng aking asawa. Lahat ay dahil sa'yo. Walang anuman. Tumayo na kayo. Opo. Lao Zhao, ikaw. Baka nagkakamali ka, Yebei. Isang, walang kwentang tao lang siya. Imposibleng makapagpagaling siya ng kahit sino. Tama, Lao Zhao. Huwag kang, malin lang niya. Lao Zhao, ang sakit ng iyong asawa ay tiyak na pinagaling ng iba. Ang walang kwentang yon, kung may nagawa man siya, swerte lang yon sa tamang panahon. Yan na nga siguro. Naniniwala talaga kayo dyan. Talaga bang ganoon ang iniisip ninyong lahat? Ganoon talaga ang Top sitwasyon. scholar mula sa Shangjing. Naloko ka siguro. Alam ng lahat na ang itinapon na manugang ng pamilya Li ay isang talunan. Alam naman nating lahat yan. Kung makakapagpagaling siya ng tao, edi lumipad na ang mga baboy. Tito Zhang, malayo ang tirahan mo sa Shangjing. Hindi mo alam ang nangyayari dito sa Nan Province. Normal lang na maloko ka ng mga mapagsamantala. Ngayong tapos na ang lahat ng problema. Oras na para magbayaran. Paano mo gustong ayusin ito? Kasama ako ng pamilya Zhao mula sa Nan Province. Handang tumulong sa top scholar ng Shangjing. Sisiguraduhin naming hindi makakalusot ang talunang yon. Kasama ako ng pamilya Zhu mula sa Nan Province. Handang tumulong sa top scholar ng Shangjing. Kasama ako ng pamilya Lee mula sa Nan Province. Makakatulong din kami. Handang-handa kaming tumulong sa top scholar ng Shangjing. Sige, mukhang maganda. Salamat sa papuri, Ji Zhao. Ang makatulong sa iyo sa ilang maliliit na problema ay karangalan para sa aming pamilya Li. Bata, tingnan natin kung gaano katagal mo tong mapaglalabanan. Hehe, ang lakas ng loob mo. Nagpapanggap ka na parang walang nangyayari. Yun pala, dahil lang sa iniligtas mo ang asawa ng top boss sa Shangjing. Siguradong di mo inaasahan yon. Ang mga maliliit mong panloloko, nahayag na ang lahat. Tingnan nyo, hanggang ngayon. Hindi pa rin ba ninyo naiintindihan? Tumahimik ka, Yibei. Ngayong araw na to, na ipagalit mo ang bawat isang isifi na nasa loob ng kwartong ito. At kami pa ang sa tingin mo ang hindi nakakaintindi. Sa totoo lang, sa tingin ko, ikaw talaga ang walang alam dito. Miss Lee, sobrang tanga mo talaga. Napakaikli ng iyong paningin. Cutie, wala ka namang karapatang magsalita dito. Di ba't lagi kang nagpapanggap bilang apo ng boss sa Shangjing? Well, ang top boss mula sa Shangjing ay nakatayo mismo sa harap mo ngayon. Bakit di mo siya tawagin? Pakinggan natin. Lene, kung may lakas talaga siya ng loob, baka gawin niya. Naku, nagulo na talaga ang lahat. Kung ang magandang to ay talagang apo ng boss sa Shangjing. Ako. Kakainin ko ang buong hapag na ito. Hoy, tita. Dapat tutuparin mo ang sinabi mo, ha? Lolo, Ano? ang bilis mo namang ibigay yung regalo. Ang bilis nga, no? Sina Hiye at Disby, Lee. Kahapon pa lang ay diborsihado na. Ikaw. Warner, umalis ka muna dyan. Sa wakas, naisip ko na, ikaw pala yung gulo. Lagi mo silang ginugulo, para magtanong tungkol sa boss. Tito Zhao, ako. Sa totoo lang, hindi kita kilala. Galing ako sa pamilyang Zhao ng lalawigan ng Nan. Sinong may pakialam sa pamilyang Zhao ng lalawigan ng Nan? Bahagi ako ng sangay ng pamilyang Zhao sa Shangjing. Sangay ng pamilyang Zhao. Kalokohan yan.
Wala namang. Shangjing branch ang pamilyang Zhao. Ako si Zhao Changsheng. Wala akong pakialam kung sino ka. 3 minuto. Dalhin mo siya rito, sa banquet hall kasama mo, para magsama kayong humingi ng tawad sa boss. Kung hindi, mawawala na ang pamilyang Zhao ng lalawigan ng Nan ngayong araw. Sino mang hindi rumespeto sa boss, ay kaaway ng pamilyang Zhao ng Shangjing. Ngayon, kung may sino man, ang magsasalita ng bastos tungkol sa boss, ako, si Zhao Wuji. Pananagutan nila yan, isa-isa. Boss, kung ang matandang alipin na ito ay nag-isa sa pag-asikaso sa mga gago, at kung may nagawa man akong mali, pakiparusahan po ako. Binibining son. Ayos ka lang ba? May mga bagay, talagang hindi sa iyong pinakamabuting interes na malaman ng mga iyon. Kumusta na ang taong ipinahanap ko sa iyo? Binibining son para mag-ulat. Ang taong iyon ay kasalukuyang nasa bahay ng pamilya Lee sa Southside, sa birthday party ni Binibining Lee. Basta't natagpuan mo siya, ayos na iyon. Binibining son. Narito ang imbitasyon para sa birthday party ng pamilya Lee. Maaari ka nang tumayo ngayon. Binibining son, may isang bagay. Hindi ako sigurado kung dapat ko bang sabihin ito. Sabihin mo na lang. Ang pamilya Lee ay bigla na lang lumitaw. Ang sabi-sabi ay, kahit ang matandang maestro mula sa templo ng Changsheng, at ang pinakamakapangyarihan mula sa kabisera, ay parehong personal na dadalo para lamang magbigay galang. Kaya, ang kumukupop sa pamilya Lee, anong klaseng kapangyarihan ba talaga ang meron sila? Anong klaseng kapangyarihan, ha? Paano ko pa sasagutin iyan? Ang lalaki nag-iisa. Ang mga taon ay umiikot na parang mga pahina sa isang libro. Isang mayanhing simoy ang humahaplos sa kanyang manggas. Kahit ang mga Diyos ay yumuyukod sa kanya. Tao ba siya o Diyos? Hangin ba siya o ulan? Siya'y nananatiling nakatayo sa pagdaan ng mga panahon. Nakikita niya ang nakaraan at alam ang hinaharap. Para sa isang tulad niya, anong kapangyarihan ang meron siya? Hindi maipapaliwanag ng mga salita. Mayroon bang talagang ganoong tao sa mundong ito? Paano naman wala? Sa ngayon, sa mismong sandaling ito, nasa birthday party ng pamilya Lee siya. Isa rin siyang miyembro ng maharlikang pamilya ng Daksha. Ang pamilyang Ji, sa magkakasunod na henerasyon, ay ginugol ang buong buhay sa paghahanap ng isang tulad niya. Ang birthday party ni Binibining Lee. Sumama rin ang anak kong si Zhao Xinghai, kung makakapag-ugnayan siya, sa party, at makuha ang pag-aproba ng taong ito. Ang aming pamilyang Zhao mula sa lalawigan ng Nan, ay tiyak na angat ng husto. Haha, tama. Nandoon din ang anak kong si Zuchen. Sana, masamantala niya ang pagkakataong ito. Kaya kayong dalawa, kailangang sulitin ito. Kung magtagumpay, lalampasan natin ang lalawigan ng Nan. Titingin sa buong Daksha, pati na sa buong mundo. Makakatakbo kayo kahit saan ninyo gusto. Salamat sa mabuting salita, Binibining Son. Pero huwag ninyong kalilimutan, kung kanino kayo tunay na tapat, iyon lang ang mahalaga. Hindi namin magagawang kalimutan yon. Paumanhin, may tatawag ako. Tungkol sa tawag sa party ni Binibining Lee. Hello, Sir, may masamang nangyari. Nagkaproblema ang binata sa party. ano ang sinabi mo? Maaaring may maling nasabi ang binata. Biglang nagalit ang pinakamahalagang bisita mula sa Shangjing at sinampal ang binata ng harapan, sa harap ng lahat. At, Sabihin mo, malinaw na sinabi ng VIP mula sa Shangjing. May 3 minuto ka para makarating sa banquet hall, lumuhad at humingi ng tawad kasama ang binata. Kung hindi, wawakasan ng pamilyang Zhao ng lalawigan ng Nan. nakakagalit ito. Paumanhin, Binibinison, nawalan ako ng kontrol sa sarili. Kilala mo ako, Zhao Changsheng. Isa lang ang anak kong lalaki. Siya lang ang tagapagmana ng pamilyang Zhao. Pero sa ngayon, Dapat kayong dalawa ang mauna sa pagdiriwang ng kaarawan. Kapag nakilala ninyo ang taong iyon, siguraduhing maging magalang. Huwag kayong magdulot ng anumang pagkakasala. Tungkol naman sa top scholar mula sa Shangjing, ang aming pamilyang Ji, ay hindi kailanman masyadong nagmalasakit dyan. salamat, Binibinison. Pupunta na ako ngayon. Hoy, matandang Zhao, hayaan mong sumama ako sa'yo. Sa ganitong paraan, kung magulo ang mga bagay, sa aking katayuan, kahit na ang top scholar mula sa Shangjing, ay hindi maglalakas loob na gumawa ng gulo. Salamat. Hoy, Binibini. Nalaman mo na ba? Oo, nalaman ko, nasa pamilyang Lee siya, sa pagdiriwang ng kaarawan sa lalawigan ng Nan. Nakuha ko na ang opisyal na imbitasyon. Pamilyang Lee sa lalawigan ng Nan. Kawili-wili. Sa loob ng 3 minuto, gusto ko ang lahat ng impormasyon mo tungkol sa pamilyang Lee.
pumunta sa pagdiriwang ng kaarawan ng pamilyang Lee. Talaga bang siya ay isang alamat na immortal? At ang mastermind sa likod ng number 1 scholar sa kabisera? Ang presensyang gumagabay sa lahat mula sa mga anino. Nako, wala na ako. Malaking pagkakamali ang nagawa ko ngayon. Impossible. Nag-research ako noon, alam kong ginawa ko. Paano kaya ng isang tulad niyang loser? Ano ba ang mali kong ginawa? Noong panahong iyon, nang ako ay isang ordinaryong tao pa lamang, may nararamdaman nga ako para sa'yo. Ngunit ang pagbabalik ko sa pamilya Lee ngayon, tungkol lamang ito sa tungkulin at pagbabayad sa utang na loob. Nais kong tulungan ng pamilya Lee, na umakyat sa pinakatuktok dito. Sa kasamaang palad, ang ating kwento, ay nauwi sa isang gusot ng masamang kapalaran. Bakit hindi mo sinabi sa akin na mayroon kang top scholar ng kabisera bilang backer mo? Nang ako ay bumalik, sinabi ko sa iyo ang lahat sa unang pagkikita pa lamang natin. Naniwala ka ba talaga sa akin? Loser, ha? Yebay. Pwedeng bilisan mo at magpaliwanag ka sa top scholar mula sa kabisera. Ipapakasal ko ulit sa iyo si Shihan. Yebay, nakikiusap ako. Nakikiusap ako, tulungan mo lang. Si Shihan isa pang beses. Ang naputol na sa pagitan natin ay hindi na maibabalik pa. Wala talagang paraan. Zhao Wuji, tapusin na natin ang pagdiriwang na ito. Ano man ang mangyari sa susunod, ikaw na ang bahala kung paano ito haharapin. Ito ay lalawigan ng Nan, hindi Xiangjing. Ikaw ang pinakamatalino sa Xiangjing. Hinampas mo ang aking anak sa harap ng lahat. Gusto mo ba kaming hiyain? Tatay, nagkamali na naman ako. Walang kwenta. Sayang, tatay, hindi ko sinasadya yon. Hindi ko naman sinabing sinadya mo. Yon, ang ibig kong sabihin. Ikaw ang binata ng pamilyang Zhao sa lalawigan ng Nan. Aking nag-iisang anak, si Zhao Qiangshen. Ganyan lang kalakas ang loob mo. Isang matalinong tao lang mula sa Xiangjing. At natatakot ka na? Ha? Ano ang ibig mong sabihin ng ha? Umalis ka sa harap ko, duwag. Ang pamilyang Zhao ng lalawigan ng Nan ay hindi mahina gaya ng iniisip mo. Huwag kang matakot sa isang maliit na bagay. Tatay, sinasabi mo bang may lihim pa tayong baraha? Ikaw ang pinakamatalino mula sa Xiangjing. Nakarinig ka na ba tungkol sa pamilyang G mula sa maharlikang angkan ng Tay? Ano ba ang G family ng Xia Royal Clan? Ano yon? Bakit hindi ko iyan narinig dati? Tumahimik ka, may mga bagay na mas mabuting hindi mo alam. Ang Xia Royal Family ay umiiral na mula pa noong dinastiyang Zhou. Libo-libong taon na ang kanilang pamana. Sinasabing, sila ang kumokontrol sa pinakamataas na kapangyarihan sa mundo. Ang mismong ugat ng yaman at impluensya. Isang lihim na pamilyang itinatago sa publiko. Hindi ako makapaniwalang may ganito pala. Talagang hindi ko rin sila narinig. Siguro laging may mas makapangyarihan. Sa labas, Shihan, may pag-asa pa ba ang pamilya nating Lee? Malinaw na hindi gaanong iginagalang ni Ji Zhao, ang pinakamataas na leader sa kabisera. Tiyak may koneksyon siya sa pamilyang Ji. Ang kanilang pamana ay nagmula pa sa dinastyang Shang at Zhou. Sa loob ng libu-libong taon, pinangalagaan nila ang kapalaran at katatagan ng bansa. Pinoprotektahan ang kapayapaan ng bansang Xia. Hawak nila ang walang katapusang yaman. At higit pa riyan, milyon-milyong piling tropang dragon troops na tapat lamang sa Xia. Malalim at malawak ang kanilang kapangyarihan. Yan ang Xia Royal Family. Ang pamilyang Zhao sa timog na probinsya ay maaaring hindi kasing yaman ng pamilya ninyong Zhao sa kabisera. Ngunit ang pamilyang Ji ang sumusuporta sa akin. Hindi ko inaasahan ito. Ang pamilya Zhao mula sa Nan Province ay nakapag-ugnay ng palihim sa maharlikang pamilya ng Daxia. Ang galing talaga nilang magtago. Pagkatapos ngayon, ang pamilya Zhao mula sa Nan Province ay tiyak na lulutang ng mataas. Mukhang magbabago na ang mga bagay pagkatapos ng araw na ito. Top scholar mula sa Xiangjing, dinuro mo ang anak ko dahil lang sa estado mo. Humihingi kami ng paumanhin. Hindi naman yata masyadong mahirap yon, di ba? Si Zunansheng, gobernador ng Nan Province, ay kakampi rin ng pamilya Ji ng Daxia. Sumasang-ayon ako, dapat kang humingi ng paumanhin. Ginoong Zhao, birthday party ko ngayon. Nagpapasalamat ako sa napakagandang regalo na dala mo. Pero hindi iyon, dahilan para bigla-biglang manakit ng tao. Lalo na't si Binatang Zhao ay aking pinarangalang panauhin. Sa ngalan ng pamilya Li, umaasa ako na hihingi ka ng paumanhin. Sa ngalan ng pamilya Shu mula sa Nan Province. Sa ngalan ng pamilya Wang mula sa Nan Province. Sa ngalan ng pamilya Chen mula sa Nan Province. Hinihiling namin sa top scholar mula sa Xiangjing na humingi ng paumanhin. Ito ang gusto ng lahat. Ito ang kagustuhan ng mga tao. Top scholar mula sa Xiangjing. Nakita mo ba yon? Hahaha,
Talagang talo ka. Binigyan na kita ng pagkakataon. Nagpapanggap ka pa rin. Siguro hindi mo inaasahan to. Ang taong pinakaasahan mo. Ang pinakamakapangyarihan sa Shangjing. Sa totoo lang, hindi naman pala ganoon kagaling. Ha ha ha. Sinong nagsabi sa'yo na umaasa ako kay Zhao Wuji? Seryoso, hanggang ngayon. Nagpapanggap ka pa rin. Tia, ang bilis mo naman makalimot kung paano ka kanina nagmamakaawa at nagsumamo kay Iye. Napatawarin ang inyong pamilyang Lee. Nakakatawa, nakaluhod ka pa. HMPH. Noon yun. Ngayon, iba na. Ang pinakamakapangyarihan sa Shangjing ay lolo mo. Kaya ngayon, gusto ko talagang malaman kung paano kanya ililigtas dito. Ikaw, One Air, huwag mo nang patulan yan. Panoorin mo na lang. Panoorin mo na lang. Ha ha ha. Hindi magtatagal. Makikita ko kung paano ka luluhod at magmamakaawa. At humingi ng tawad, ha? Sino ka ba? Para kausapin ako ng ganyan? May pumasok dito. Sino mang walang respeto sa akin, bigyan ng 20 sampal. Subukan mo. Kalimutan mo ang anak mo, hindi ako mag-aatubiling paluin ka rin. Bastos ka. Hinampas mo ako. Eh ano ngayon kung hinampas kita? Ang mga nasa likod ko ay mula sa mahalikang pamilyang G. At ano naman ang pamilyang G? Kahit gaano pa sila kalakas, mas malakas pa ba sila sa amo? Ako. Wala akong sinabi. Eh ano naman kung wala kang sinabi? Ikaw pa, naglakas loob kang lapastanganin ng amo? Kahit pa dumating ang pamilyang G, kailangan pa rin nilang maging magalang. Ginoong Zhao, kami pong lahat dito ay iginagalang ka dahil sa iyong mataas na katayuan. Ayaw naming magkaroon ng gulo sa iyo. Sana'y magsisi ka na lang. Hindi mo pwedeng basta-basta manakit ng tao nang hindi inaalam kung sino ang tama o mali. Sinasabi mo ba talagang wala kang pakialam sa mahalikang pamilya ng Daxia? Sino ka ba, para magsalita sa ngalan ng maharlikang pamilya ng Daxia? Hindi mahalaga kung kaya ko o hindi. Ang bawat isang narito ngayon ay kabilang sa pinakamahuhusay. Sa tingin mo ba bilang pinuno ng Shangjing, pwedeng-pwede mo kaming pagmalupitan? Sa isang salita mo lang. Hindi kayang. Kontrolin ni Zhao Wuji ang lahat sa isang salita lang. Eh ako, ang pinuno ng templo. Matandang paham. Pagbati, matandang paham. Tinatanggap namin ang elder ng templo ng Changsheng. matandang paham. Ako ang kasalukuyang pinuno ng pamilyang Lee. Lee Shihan, malaking karangalan na kayo ang nag-sponsor ng birthday banquet na ito para sa akin. Nabibigatan ako sa inyong kabutihang loob. Subalit, mukhang kayo ay mayroong ilang hindi pagkakaunawaan tungkol sa sitwasyon dito. Ikaw siguro ang binibini ng pamilyang Lee. Bago ako dumating, bilang pinuno ng templong ito, alam ko na ang nangyayari. Ngunit anong hindi pagkakaunawaan? Ang tinutukoy mo? Matandang paham. Ang problema ay sa kanya. Ang walang kwentang hanggal na iyan ay nagyayabang, at nag-aastang walang ingat. Hindi lang niya sinakop, ang pangunahing upo ang inihanda para sa inyo. Hinampas pa niya ang top scholar mula Shangjing, nang walang dahilan. Tama po, matandang paham. Lahat ng sisi ay kay eBay. Ang hibay na ito ay sobrang mayabang. Sinira niya ang birthday banquet na inyong isponsor. At patuloy siyang nagmamayabang. Sinasabi kahit kayo mismo ang dumating. Hindi pa rin siya yuyuko o luluhod sa inyo. Matandang paham. Pakiusap, kailangan niyong ipagtanggol kami. Ang birthday banquet para sa pinuno ng pamilyang Lee ay inorganisa at pinondohan niyong lahat. Ngunit itong si eBay at ang top scholar mula Shangjing, sobrang walang pakundangan sila. Wala silang respeto sa inyo. O pakiusap, matandang paham, huwag kayong magalit. Basta kayo ang umaksyon. Ang top scholar mula Shangjing ay wala lang. Basta sabihin nyo lang, at tapos na sila magpakailanman. Sa totoo lang, Ikaw ang dapat mamatay. huwag naman ang matandang pantas. Ano ba talaga ang nagawa kong mali? Tama ka talaga. Ako ang nagkamali. Mula pa sa simula, hindi ko dapat pinagsalita ang isang tulad mong tanga. Tapos na, tapos na. Galit na ang matandang pantas. Kasalanan mo itong lahat, walang kwenta ka. Hay nako, bulag na bulag talaga kayo. Nag-init ang ulo ng matandang pantas. Ano na kinalaman yan kay Ginoong Ye? Malinaw na galit siya sa inyo. Kayong mga gago, walang respeto kay Ginoong Ye. Ang handaan ngayon, ang matandang pantas ang gumastos ng lahat para sa akin. Mula simula hanggang katapusan. Kayo naman, ang sumira sa lahat. Seryoso ba, hindi niyo nakikita kung kanino? Galit ang matandang pantas? Ganyan ka kumpiyansa? Siyempre, ang top scholar sa kabisera. May utang na loob sa'yo dahil niloko mo siya. Kaya tinutulungan ka niya. Pero iba ang matandang pantas. Agad na nakikita ng matandang pantas ang lahat. Alam niya kung ano ang totoo at peke. Walang duda. Pangduan. Ang lakas ng loob mong tawagin sa pangalan ang matandang pantas. Gusto mo bang mamatay? Ang matandang alila na si Pangduan.
Bumabati sa kagalang-galang na Panginoon. Talagang lumuhad ang matandang pantas sa kanya. Nawala si Ibe ng 3 taon. Sa loob ng 3 taong iyon, ano ba talaga ang ginawa niya? Imposible yan, matandang Zhao. Itong si Ibe, hindi kaya siya ay ang hinahanap ng pamilyang J. Si Ibe, talunan. 3 taon na ang nakalipas, siya lang ang nakatirang manugang ng pamilyang Lee. Habang ako ay nanliligaw kay Shihan, nakuha ko na ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya, kung siya nga ang hinahanap ng pamilyang J. Sa impluensya ng pamilyang J, matagal na sana nila siyang nakita. Bakit pa dumaan sa lahat ng ito? Basta't wala siyang kinalaman sa pamilyang J, iyon lang ang mahalaga. Tumayo ka. Opo, Panginoon. Dapat ba ang matandang alipin na ito? Dapat ba ang matandang alipin na ito? Linisin ng mga tao dito, tungkol dito. Ikaw at si Zhao Wuji ang bahala dyan. Wala akong interes sa mga bagay na ito. Naiintindihan. Magsimula tayo sa'yo. May 1 minuto ka. Lumuhad ka ngayon at aminin ang iyong pagkakamali. Basagin mo ang iyong 2 kamay. Kung hindi, pagkatapos ngayon, ang pamilyang Zhao ng lalawigan ng Nan ay mawawala. Matandang pantas, alang-alang sa pamilyang J, hindi mo kami basta matatanggihan, di ba? Ang pamilyang G, ang maharlikang angka ng Daksha. Tama, hindi ko maintindihan kung bakit. Ikaw at ang pinakamataas na tao sa Xiangjing ay parehong nagpupumilit na protektahan ng batang ito. Pareho kayong napakataas ang estado, pero kayo umuyukod sa batang ito. Hindi ako naniniwala na talagang ganoon kalakas siya. Kung talagang gayon kagaling siya, bakit hindi pa siya kumikilos? Ang kapal ng mukha mo, nagsasalita ka pa rin ng walang pahintulot. Sige, dahil gusto mong makita sa sarili mong mata, ibibigay ko ang gusto mo, 1 minuto. Ang pamilyang Zhao ng lalawigan ng Nan ay mawawala sa mapa. Huwag kang magmalaki. Sino ang tinatakot mo? Alam mo ba kung ilan ang tao sa pamilyang Zhao ko sa lalawigan ng Nan? Sa loob ng 1 minuto, kahit bigyan kita ng gatlinggon, hindi mo matatapos yan sa 1 minuto. Kahit ang isang matandang immortal ang gumawa nito mismo, imposible yan. Ako, ang abet, wala nang ganoong kapangyarihan. Ngunit kung ang soberano ang kumilos, 1 minuto ay mababa pa nga. Kung magalit ang soberano, 1 pag-iisip lang ang kailangan. Sa ilang sandali lang. Matandang immortal, hindi na kailangan na protektahan ng husto ang batang ito. Sa handaan na yung araw, hindi lang ang pamilya kong Zhao ang narito. Kung idagdag mo ang pamilya kong Zhao, gaano katagal na ang kailangan? Idagdag mo ang pamilya kong Shu mula sa lalawigan ng Nan. Idagdag mo ang pamilya kong Wang mula sa lalawigan ng Nan. Idagdag mo ang pamilya kong Chen mula sa lalawigan ng Nan. At saka kami. Dahil kayong lahat ay gustong-gustong magtulungan. E di kayong lahat ay magkakasamang mawawala. Tara na, ang lakas ng loob mong sabihin yan. Biro lang yon. Anong kaya mong gawin? Ipakita mo kung may kayang gawa ka. Tigilan mo na ang pagyayabang dito. Ang bababano ninyo, napakakipot ng isip, parang langgam na gustong abutin ang langit, sobrang nagmamadali sa sarili ninyong kapahamakan. Matalino ka ha, matalino ka ha. Sisiraan mo ba ang buong reputasyon mo para sa taong to? Aminado ako. Bago ito, minaliit ko si Ibe. Pero dahil lang sa isang walang kwentang pangungusap, gusto mong lipulin ang buong pamilya? Napakabata ng pag-iisip. Nakakatawa talaga. Ang ibang tao, sanay na sanay ng magyabang. Hindi na mapigilan. Kung ako ang tatanungin, top scorer sa Beijing o kung ano paman. At ikaw, matalinong tao. Nauto kayong lahat niya. Hintayin lang natin ang oras. Gusto kong makita siyang mahubdan. 20 segundo na lang. Sino ba ang tinatakot mo? Hindi ka nga tumawag. Walang darating. E ano ngayon? Akala mo ba kaya mong lipulin ang pamilya Zhao sa isang pag-isip lang? Sige na. May sasabihin ako sa'yo. 10 segundo na lang. Wala na talagang pag-asa ang mga tao ninyo. Ikaw ang walang pag-asa, di ba? Kung may kalahati ka lang ng utak, hindi ka maniniwala sa isang salita ng loser na to, ikaw na lang ang naniniwala ngayon. Tama, kaya pala kayong lahat ay naniniwala sa loser na to. Kapag ang kasinungalingan niya ay nahayag na, makikita mo kung gaano kakatanga ang iyong katigasan ng ulo. 5, 4, 3, 2, 1. Tapos na ang oras. Tapos na ang oras. Hoy, ganda. Pinapayagan kitang makipag-hangout sa akin. Dapat ipagmalaki mo yon. Alam mo ba kung sino ako? Ano ba yan? Sino ka ba para gawin yon? Nakatingin ako sa babae mo. Ibig sabihin, swerte ka.
May patay. Ang pagpapakita ng awa sa iba ay pagiging malupit sa sarili mo. Dahil ito ay pagpapaalis. Kung ayaw umalis ng pamilyang iyon, ibaon mo na lang sila. Opo. May nangyari. Miss, may nangyari. Tapos na ang oras. Pero wala namang nangyari. Haha, gusto mo bang lipulin ko ang pamilya Zhao sa Nansheng? Ang lakas ng loob mong sabihin yan. Hoy, sir, may nangyaring masama. Napatay si Cheng Dong. Ano ang sinabi mo? Hello, boss, nasaan ka? May problema si Qianhe. Inililigtas na siya ngayon. Sabi ng doktor, baka hindi na siya gumaling. Qianhe, ano bang nangyari? Hello, Changsheng, kakakuha ko lang ng balita. May problema si Qi. Dad, anong nangyari? Ikaw pala, paano mo nagawa? Isang pag-iisip lang. Imposible yan, Old Zhao. Ano ba talaga ang nangyari? Kakatawag lang, ang pamilya Zhao sa Nansheng. Maraming tao ang napatay. Ano, ang pamilya Nansheng Zhao? May nangyari talagang malala. Simula nang magsalita ang boss, ang pamilya Nansheng Zhao ay talagang tapos na. May nangyayari, ano naman? Bakit kayo lahat sobrang nagpanik? Tama, kung hindi bumagsak ang pamilya Nansheng Zhao. Yun ang kakaiba. Tay, huwag kang makinig sa kalokohan niya. Nung sinagot mo yung tawag kanina, hindi ba't pakiramdam mo, may kakaiba? Yung mga tawag na yon, paulit-ulit na pumasok, at pagkatapos lang magsalita yung tumatawag, agad na sumunod yung susunod na tawag. Halatang kakaiba yon, eksakto, ang daming scam sa telepono nitong mga nakaraang araw. Yung mga tawag kanina, siguro, gumamit lang sila ng ilang teknik sa teknolohiya. Wala yon sa ibig sabihin. Tama, magdedesisyon ka pagkatapos lang ng ilang tawag. Yan ay hindi makatotohanan. Anak, pinapatahimik mo ba ako? Akala mo mawawala ang aming pamilyang Nansheng Zhao sa isang salita mo lang? Sino ka ba? Sino siya? Siya ang boss. Kung sinabi niyang kayang-kaya niyang gibain ang pamilyang Nansheng Zhao mo sa isang salita, bakit hindi? Sa party ngayong araw, sino mang maglakas loob na lapastanganin ang pinagpipitagan, ay kalaban ko na si Ji Wenfei, at ang pamilya Ji ang maharlikang pamilya ng Daxia. Siya nga yung pinag-uusapan nila. Yung galing sa pamilya G ng Daxia. Paano nangyari yon? Dahil lang ba't si Ibei ay isang talunan? Paano siya? May kakabit sa pamilya Ji, ang pinuno ng pamilya Li, si Li Shihan. Tama, walang imposible. Ang pinagpipitagan ay higit pa sa anumang maiintindihan mo, sa kaalaman mo, kung hindi lang nagkataon na nagkita kayo noon. Sa buong buhay mo, hindi ka man lang karapat-dapat na makita ang pinagpipitagan. Ikaw, ano ang ibig mong sabihin? Wala naman, gusto ko lang sabihin. Ang pamilya Li ay minsang may malaking pagkakataon sa harapan nila, pero hindi ninyo ito pinahalagahan. May tao ba dyan? Dalhin ang handog. Bunso sa pamilyang royal ng Daxia, ang kasalukuyang pinuno ng pamilya, si Ji Wenfei. Isang karangalan po ang makilala kayo, kataas-taasang isa. Ito ang unang regalo para sa ating unang pagkikita. Ito ang Shenlong Ring. Kapag sinuot ang singsing na ito, maaaring mag-utos ng isang beses lamang, at magagalaw ang 1,000,000 tropa ng Daxia Shenlong Army. Ang pangalawang regalo sa pagkikita ay 70% ng yamang naipon ng pamilyang G sa nakalipas na 1,000 taon. Sa ngalan ng pamilyang G, inaalay ko ito sa inyo, kataas-taasang isa. Ang pangatlong regalo para sa ating unang pagkikita ay ang sagisag ng pinuno ng pamilyang G. Ang sinumang magtataglay ng sagisag na ito ay maaaring gamitin ang kapangyarihan ng pinuno ng pamilya kahit saan sa mundo. Kataas-taasang isa, ngayon po ang kauna-unahang pagkakataon kong makilala kayo. Mga munting handog lamang ang mga ito bilang pagpapakita ng katapatan ng pamilyang G. Sana'y huwag ninyo itong ikagalit. Ji Jiazhu, sigurado ka bang tama ang hinahanap mo? Ang lalaking ito, siya. Tumahimik ka. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko bago tayo pumunta rito? Seryoso, nakalimutan mo. Si Panginoon ang siyang hinahanap ng angkan ng G. Ito. Ano, hindi ka naniniwala sa akin? May sinungaling ba ako sa'yo?
Tapos na, talagang wala ng pag-asa ang angkan namin ngayon. Angka ni Gigi Yashibo Ji-chang. Tama, noong araw, bumagsak ang Shang at namuno ang Zhao sa buong mundo. Poongi noon, minsang inutusan ninyo si Ji Chang, ang aming ninuno, na protektahan ang sangkatauhan. Ang angkan naming Ji ay laging sumusunod sa utos na iyon. Ngayon, nakita ka ni Baeksun poongi noon, dahil may malaking nangyari. Pag-usapan natin iyan mamaya. Opo, poongi noon. Narinig ko na ang lahat ng nangyari ngayong araw. Poongi noon, gusto ninyo bang ako ang bahala? Hindi na kailangan. Tapos na ang selebrasyon ng kaarawan. Umalis na tayo. Iniisip ko kung bakit ganito siya mag-asta. Parang wala siyang pakialam sa iba. Yun pala, sa paningin niya, kami ay wala lang, parang isang grupo ng langgam. Pero ako ang bulad dito, at kailangan ko pang galitin ang taong ito. Na-offend ko ang pinakamakapangyarihan sa Xiangjing. Nagalit ang matandang master sa templo ng Changshen, at naipagtabuyan pa ng pamilyang Ji. Isang pagkakamali sunod sa isa pa. Mukhang tapos na rin ang pamilyang Zhu. Shihan, naisip ko na rin sa wakas. Ang taong sumusuporta sa talunang iyon, ay talagang ang pamilyang Ji. Sa nakalipas na 3 taon, malamang nakikinabang lang siya sa pamilyang Ji. Siguro kaya nangyari ang lahat ng ito. Nagdala pa siya ng kwento mula sa dinastyang Zhao 1000 taon na ang nakalipas. Para lang pasikatin si Ibe, nagsalita siya ng kung ano-anong kalokohan. Ano ang gagawin natin ngayon? Lahat ng meron ang pamilyang Li ngayon ay itinayo ko mula sa wala. Kahit may koneksyon siya sa pamilyang Jai. Ano naman, basta magtrabaho lang ng tahimik. Wala tayong dapat ikatakot. Oo, tama ka talaga. Sandali lang, Anong nangyayari? hindi ko talaga alam kung paano mo nagawa na mapakinggan ka ng matandang maestro at ng top candidate sa Xiangjing. Nang ganoon, hindi ko rin alam kung bakit ang pamilya Ji ay gustong-gustong tumulong sa'yo. Pero aminado ako, talagang nagbago ang tingin ko sa'yo. Kung nagbago man ang tingin mo sa akin, o hindi, hindi yun mahalaga sa akin. Kung hindi mahalaga, bakit ka pa nag-abala na tawagin lahat ng taong ito? Sirain ang birthday party ko at magpakahirap para lang makipaghiwalay sa akin. Hindi ba't dahil lang gusto mong mapahiya ako? Para mapatunayang ikaw ang pinakamagaling? Hoy, 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 hoy. Miss Lee, hindi mo pa ba naisip, mula simula hanggang katapusan? Si Ginoong Ye ay hindi kailanman nagkaroon ng intensyong gumulo, okay? Kung dinala mo lang kagabi, ang Jade Pendant, wala sanang sinuman sa amin. Ang kailangang narito ngayon, ano nang kinalaman nito? Sa'yo, sinong nagsabing pwede kang magsalita? Sagutin mo ang tanong ko. Hindi ko kailangang patunayan ng anuman. Ang tanging dahilan kung bakit ako bumalik ngayon, ay para bigyan ng tsansa ang pamilya Lee sa magandang kapalaran, para lang mabayaran ang responsibilidad na iniwan ko 3 taon na ang nakalipas. Yun lang ang lahat. Madali sa'yo magsalita, parang ako pa, ang may kasalanan dito. At saka, ang tanging dahilan kung bakit ka sumipot ngayon, ay para lang sa, walang kwentang Jade Pendant na iyon, di ba? Bakit bigla ka namang nagmamadaling umalis ngayon? Huwag na lang nating pag-usapan ang Jade Pendant. At ikaw, ang tanging dahilan kung bakit ka pumunta rito ngayon, ay para lang sa sirang Jade Pendant na ito, hindi ba? Bakit bigla kang nagmamadaling umalis? Ikaw mismo ang nagsabing huwag nang banggitin pa ang pendant. Ang Jade Pendant na ito ay hindi ordinaryong bagay. Noong araw, ako mismo ang gumawa nito gamit ang aking sariling espiritu. Kung isusuot ito ng lalaki, poprotektahan siya sa masama at magdudulot ng swerte. Kung isusuot naman ng babae, paiigtingin nito ang kanyang ganda. At mananatili siyang bata magpakailanman. Sige, magsalita ka pa. Ano, kung patuloy mong hawak-hawakan itong pendant, makakapamuhay ka rin ba ng walang hanggan? CJ, ito lang naman ang dahilan kung bakit ka pumunta. Para sa pendant na ito, hindi ba? Heto, ibabalik ko na lang ito sa'yo ngayon din. Tulad ng alam ng lahat, kahapon, opisyal na kaming nagdiborsyo ni Ibe. At ngayon, kahit ang huling alaala, ang Jade Pendant, ay nabasag na. Kaya nililinaw ko rito. Simula ngayon, wala nang kinalaman si Ibe at ako sa isa't isa. Naniniwala ako sa aking sariling kakayahan, na maaari kong iangat ang pamilyang Lee sa mas mataas na antas. Nakilala na ng pendant na ito ang kanyang may-ari. Pero ngayong nabasag mo na ito, ang ugnayan mo rito ay mahihina at tuluyang mawawala. Ano ang ibig mong sabihin? Paano kaya itong sirang pendant ay kusang nagkabuo ulit? Isang himala ito, isang tunay na himala. Hindi ito kapanipaniwala. Paano nila ito nagawa? Ang sirang pendant na yon, paano kaya ito naayos? Anong klaseng panlilinlang ito? Mura lang na salamang ka, para lokohin ang mga tao, ganoon lang. Kanina, pinagmalaki mo ang pendant na iyon. Parang napakahalaga.
Ngayong nasira na, wala naman akong nakitang epekto sa akin. Ganoon ba? Binibining Lee, ang mukha mo. Bigla na lang. Paano siya natawag na pinakamagandang babae sa Daxia? Parang pinakapangit na babae sa Daxia siya. Ang mukha ko. Ano ang nangyari sa mukha ko? Ginoong Ye. Ano ang nangyayari sa kanya? Pagkatapos niyang ikasal, lalong gumanda siya. Dahil iyon sa pendant na iyon, kaya niya napapanatili ang kabataan niya. Pero ngayon, ganap nang nasira ang pendant, baligtad ang epekto. Kaya mabilis siyang tumatanda. Hindi ka panipaniwala. Kaya pala siya naging maganda sa Daxia dahil sa pendant na iyon. Ano nang pinag-uusapan niyo? Hindi pwede. Nagsisinungaling ka sa akin. May dahilan ba para magsinungaling kami sa'yo? Sira mo yung jade pendant. Ngayon, dinaranas mo ang bunga ng ginawa mo. Nang hinawakan mo ang mukha mo kanina, ramdam mo na, di ba? Yung jade pendant na iyon, mura lang talaga yon. Galing sa vendor sa kalsada. Ilang taon ko na iyang suot. Kung ganon pala kalakas, hindi ko ba dapat alam yon? Salamin, pwedeng bigyan niyo ako ng salamin? Itong si Li Shihan. Nawalan ba ng ulo o ano? Parang hindi talaga siya ayos. Sa totoo lang, kahit sino mababaliw kung sa kanila mangyari to. Totoo bang? Dahil sa jade pendant na yon. Ma, salamin. Bigyan niyo ako ng salamin. Salamin. Ay, Pangkukulam. Pangkukulam ang lahat ng ito. Yebe. Bakit mo sinaktan si Shihan? Gago ka. Mas mabuti pang ayusin mo. Si Shihan ngayon din. Kung hindi ka aalis sa bulwagang ito ngayong gabi. mag-ingat ka sa pagsasalita kapag kausap mo ang guro. Kung makakaalis ka man sa bulwagang ito o hindi, hindi iyan nasa sa iyo. Yibi, ano ang ginawa mo sa akin? Paano ako napunta sa ganitong kalagayan? May paraan ka siguro, para ibalik ako sa dati, di ba? Ibalik mo ako sa normal ngayon. Wala na akong kinalaman. Sa pamilya Lee, ikaw mismo ang nagsabi noon. Mula nang mabasag ang jade pendant. Naputol na ang lahat ng ating ugnayan. Hindi iyon. Hindi dahil sa jade pendant. Siguro may ginawa ka, sa akin. Maraming tao at maingay dito. Maghanap tayo ng tahimik na lugar. At pag-usapan ng tungkol sa pamilya G. Siya ang guro. Subukan mo. Opo. Ang bango ng tsang ito. Anong klaseng saapo ito, Ginoo? Sa isang Castañas, may buong mundo. Sa isang Charera, pinagsasama ang bundok at ilog. Hindi naman talaga mahalaga ang pangalan ng tsaa. Ang mahalaga ay ang taong tumitikim nito. Sa birthday party, muntik mo nang ibigay sa akin ang buong pamilyang G. Hula ko'y may malaking problema ang pamilyang G, hindi ba? Para sa pamilyang G, malaking problema nga talaga ito. Pero para sa inyo, Ginoo, walang kwenta lang ito. Magkakilala na kayo ng mga ninuno ng pamilyang G. Mula pa noong panahon ng Shang. Alila mo noon si Ji Chang. Kahit na 1,000 taon na ang lumipas, ang mga kayamanang iniwan mo sa pamilyang G noon, dapat ay sapat na para protektahan ng pamilyang G ang Daxia sa loob ng 10,000 taon. Ginoo, 3 taon pa lang nang malaman kong kayo ay nabubuhay. Nang ako'y maging pinuno ng pamilyang G, marami sa mga kayamanang ibinigay ninyo sa pamilyang G noon ay nawala sa pagdaan ng mga siglo. Dahil sa iba't ibang dahilan, lalo na noong panahon ng digmaan, nang kami nakawan ng mga piratang Hapons. Oh, Sa mga nakaraang taon, tila payapa sa ibabaw ang Daxia. Pero maraming kaguluhan ang kumukulo sa ilalim. Maraming grupo ang naghihintay ng pagkakataon. Kamakailan, sa pangunguna ng Guangming Divine Court, sinusubukan nilang lahat na lamunin ang aming pamilyang G. Kay Ginoo lang po maaaring malutas ang sitwasyong ito. ang Templo ng Liwanag. Nagsimula silang mamayani 300 taon na ang nakalipas. Noon, nagkaroon ng malaking digmaan. May isang taksil na lumitaw sa pamilya G. Ninakaw nila ang all-seeing eye. Iyon ang nagbigay sa kanila ng pagkakataong umangat. Isang bagay na lang ang pag-angat nila. Pero nagsimula na silang magpalawak ng walang humpay, umaasa sa kanilang lakas. Sa buong mundo, patuloy silang kumukuha ng mga pinakamahuhusay na talento mula sa Daxia.
At sa parehong panahon, pinabagsak ang Daksya. Kamakailan, nagawa pa nilang makipag-alyansa sa iba't ibang uri ng mga piling grupo. Nagpaplano na lubusang lamunin ang pamilya G. Ang mas masahol pa, Sa publiko, ang pamilya G ay tila hindi pa rin matinag sa Daxia. Pero kung titingnan sa pandaigdigang entablado, talagang nagsimula na silang bumagsak. Kaya ano ba talaga ang kailangan mong gawin ko? Ginoo, ang Godmaster ng Templo ng Liwanag ay mahigit 300 taon na ngayon at hawak niya ang All-Seeing Eye. Ngayon, hayagan pa niyang inanunsyo na pakakasalan niya ako sa lalong madaling panahon at siya ang magho-host ng malaking summit ng Templo ng Liwanag sa Shangjing. Pakakasalan ako, ha? Ang malaking summit ng Templo ng Liwanag. Talagang naging mas matapang sila nitong mga nakaraang taon. Talaga nga. Binalaan ko na si Yingxing na ipinagbabawal ang lahat ng Diyos sa loob ng hangganan ng Daksya. Pagkatapos ng 1,000 taon, hindi ako makapaniwalang mayroon pang nagpapakilalang Godmaster. Mukhang nagiging kawili-wili na ito, ha? Ginoo, narito ang opisyal na imbitasyon sa summit mula sa templo. nagpapakumbaba si Ji Wenfei at humihingi ng tulong ninyo. Tumayo ka. Opo, Ang pamilya G ay talagang itinatag ko. Ako ang nagtaguyod sa kanila mula pa sa simula. Pero sa paglaon, tumigil na lang akong makialam. Kaya ngayon, pagkatapos ng lahat ng mga taong ito, dahil may nangyari sa pamilya G, syempre hindi ako pwedeng umupo na lang at walang gawin. salamat, Master. Maaari na kayong umalis pansamantala. Gusto kong umupo rito ng mag-isa sandali. Opo. Matandang immortal. Hoy, Miss G. Pakiusap, huwag mo akong tawaging ganyan. Tawagin mo na lang akong Director Fang. CJ, narinig ko pagkatapos ng handaan, binigyan mo pa rin ang pamilya Lee ng kontratang $1 trilyon. Tama. Director, desisyon ba iyan ni Master? Ibig sabihin ba may pag-asa pa ang pamilya Lee? Hindi ito nabanggit ni Master. Pero, hindi rin naman niya sinabing i-withdraw ang lahat. Kaya sinunod ko lang ang orihinal na plano. Hindi lang ako. Kahit ang malaking regalo mula sa pamilya Zhao ay hindi pa binabawi. Ang isip ni Master ay talagang mahirap unawain. Well, hindi naman tama yan. Isipin mo na lang. Kung kayong dalawa ay nabuhay ng hindi mabilang na taon, pera, kapangyarihan, katayuan, ang mga bagay na ito ay hindi na mahalaga. Kay Master, Kaya, kahit na nagbago ng husto ang itsura ni Miss Lee, nakakuha pa rin siya ng pagkakataon. ha ha ha. Ang biyaya ay nagmumula sa kasawian. Ang kasawian ay nasa loob ng biyaya. Ha ha ha. Tatay, tapos na. Lahat ng tawag noon ay totoo. Ang aming pamilyang Zhao sa Timog Lalawigan ay halos tuluyan ng nagiba. Napakatanga ko. Ngunit matandang pantas. Top scholar sa kabisera, iginagalang ng lahat. Bulag ako sa lahat ng iyon. Paulit-ulit lang akong nagduda. Kaya ngayon, ano ang gagawin natin? Ano pa bang magagawa natin? Kung buhay pa tayo. Dahil lang sa naawa sa atin ang kataas-taasang guro, kailangan nating ipagbili kaagad ang lahat ng pag-aari natin. Bumalik tayo sa kabisera at magpakalimot. Tatay, hindi pa ako handang sumuko. Tumahimik ka, kasalanan mo ang lahat. Kung hindi dahil sa paghabol mo kay Lishihan. Masisira ko ba ang kinabukasan ng pamilyang Zhao sa Timog Lalawigan? Shihan. Sa tingin ko, Yebei, nagpapapansin lang sa birthday party. Kung talagang napakapuwersa niya. Na may top scholar mula sa kabisera na nagbibigay ng malalaking regalo. At pati ang matandang pantas, ay nagbigay ng bilyong kontrata. Bakit hindi nila binawi ang lahat ng iyon? Ang pag-asa sa sarili, ang laging pinakamaasahan. Iyan ang bagay na hindi kailanman maunawaan ni Yibei. Kahit na malapit sila kay Yibei. Ano naman? Oo, tama ka. Shihan, may narinig ako, na ang problema sa kalusugan mo, ay hindi imposibleng maayos. May nakipag-ugnayan sa akin, mula sa Templo ng Liwanag, basta sumali tayo sa kanila. Matutulungan kanila. Talaga? Totoong totoo. Pupunta sa kabisera ang kanilang kataas-taasang Diyos. Sa ilang araw, magkakaroon ng pagpupulong ng banal na konseho. Ang liham ng imbitasyon. Mahal na Ginoo, umalis na ang mga tao ng pamilyang G. Maupo ka, hindi po ako maglalakas loob. Tungkol sa Brigite Davin Court, ano ang masasabi mo? Mahal na Ginoo. Medyo marami rin akong alam. Tungkol sa mga bagay sa Brigite Davin Court, dahil umangat sila sa kapangyarihan sa ibang bansa. Kaya ako, hindi ko masyadong inusisa, pero may isang bagay akong sigurado.
Ang paraan ng kanilang pagpapatakbo ay napaka-istrikto at maingay. Ganun ba? Ang Brigadier Davenport na yan talaga. Kailangang aksyonan. Ang mga bagay na ibinigay mo sa pamilyang G ay basta na lang kinuha ng iba. Iyon ay talagang hindi mapapatawad. Ang mga bagay na iyon ay kusang ibinigay ng isang miyembro ng pamilyang G. Kung taksil man ng taong iyon o hindi, sa isang banda, ang pamilyang G ang nagbigay noon. Oo, nagkamali ako ng salita. Tungkol sa Brigadier Davenport, may iba ka pa bang alam? Well, sabihin mo. Opo, mahal na Ginoo, sa narinig ko, ang pinuno ng Brigadier Davenport ay isang dating taksil ng pamilyang G, at alam niya ang iyong pag-iral. Ngayon, nagpatawag sila ng komperensya ng Davenport sa kabisera. Ang opisyal na layunin nila, ayon sa sabi-sabi, ay ang pagpatay sa Diyos. Oo, tama. Pagkatapos nilang makuha ang mata ng omnisiyensya, napag-alaman nila, mahal na Ginoo, na ang iyong kapangyarihan ay nagmumula sa mga kakaibang artifact na iyong pag-aari. Kaya't hanggat makuha nila ang mga iyon, ay nakaka-interes yan. Ginoo, malinaw na ang Shenteng Li ay nakatuon kay Zhonxiang. Kung ikaw ang mag-aanyaya kay Zhonxiang, hindi ba't parang tumutulong ka sa mga taksil na yon? Kung malaman ito ni Zhonxiang, tiyak na hindi siya magagalit, di ba? Sa pananaw ni Zhonxiang, duda ako na magagalit siya sa ganitong bagay. Sa totoo lang, sa tingin ko, magiging masaya pa nga siya. Dahil, sa huli, siya ay isang taong hindi tumatanda. Naiintindihan ko na. Basta't naiintindihan mo. Umuwi na tayo sa Shangjing ngayong araw. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon, iyong tinatawag na Godmaster, ay dapat na nakarating na. Sana lang kapag lubusan na niyang naunawaan, kung gaano kalakas si Zhonxiang. Hindi siya magsisisi. Zhonxiang, kumalat na ang balita sa pagbalik mo, sa buong Juzhou. Maraming kilalang tao na nagtatago, ay biglang nagpakita sa lolo ko. Nasamantalahin ang pagkakataong makilala ka, at maghanda ng isang salusalo bilang pagbati sa iyong pagbabalik. Inutusan ako ng lolo ko na tanungin ka, kung ano ang palagay mo. Marami nga sa mga tao noon, ang buhay pa rin. Pero hindi naman ito nagmamadali. Tingnan muna natin, kung ano talaga ang nangyayari sa tinatawag na Guangming Shenting. Opo, Zhonxiang. Yebay. Hindi ako makapaniwalang narito ka rin. Yebay. Bakit ka rin nandito? Hoy, yung babaeng G ang apelyido. Hindi ka ba niya sinamahan dito? Ahahaha. Huwag mo sabihing iniwan ka na. Agad-agad, ganoon lang. Ano ba ang gusto mong sabihin? Ano ang ibig mong sabihin? Alam na ng lahat sa mataas na lipunan ng Daxia City. Hanggang ngayon, ang mataas na pari mula sa Templo ng Liwanag, ay may gusto sa boss ng pamilyang G. Malinaw naman, ikaw ang tinanggal sa laban. Array. Akala ko ba, hahaha. Isang talunan, ay mananatiling talunan. Wala na akong kinalaman sa inyong pamilyang Lee. At ayaw ko nang madamay pa sa mga drama. Ano mang drama pa? Yebe, maging totoo tayo. Kahit na ikaw ang may gawa ng gulo sa birthday party ko, ang pamilyang Zhao sa Beijing, at ang matandang master sa templo ng Changsheng, ay gusto pa ring makipagtulungan sa akin. Alam mo ba ang ibig sabihin noon? Ibig sabihin, basta't sapat ang iyong kapangyarihan, igagalang ka ng mga tao, hindi dahil sa puro ka sweet talk, at ikot ng ikot para lang makipag-ugnayan. Tumahimik ka, ang tanging dahilan kung bakit ka nakikipagtulungan pa rin sa kanila, ay dahil hindi pinansin ni Iye ang mga maliliit na bagay na iyon mo. Ikaw ang dapat manahimik. Ang matandang master sa templo ng Changsheng ay piniling kumampi sa pamilyang Li. Kahanga-hanga ang lolo mo, pero sa lalong madaling panahon, kailangan na niyang umasa sa amin, sa pamilyang Li. Hahaha. Pwedeng mangyari iyan, hindi impossible. Ang templo ng liwanag ay interesado sa aming pamilyang Li. Ang mataas na pari mismo ang nagpadala sa amin ng imbitasyon. Ang sumpa na inihagis mo sa akin ngayon, aalisin din para sa akin ng mataas na pari. Ganoon ba? Magsisimula na ang pagpupulong sa templo. Magpapakasal ang boss ng pamilyang G sa mataas na pari, kaya nawalan ka ng backer. Tingnan natin kung gaano ka katagal magpapanggap. Tama. Pagkatapos ng pagpupulong sa templo, aayusin natin ang lahat ng ating lumang at bagong utang. Talaga namang hindi natututo ang pamilya Li ninyo. Ang dami ng pagkakataong ibinigay sa inyo, ni Iye. Pero sinisira ninyo ang bawat isa, hindi ba? Pagkakataon, kailangan ba talaga ng pamilya Li namin, na siya ang magbigay nyon? Ang tinatawag na Shen Master ay ikakasal kay Ji Wenfei. Yibi, hindi mo pa ba natatanto na ang tanging dahilan kung bakit ka narito sa Shen Court Gathering ngayon ay para maging katatawanan ng mga bisita? Shen Master, ano ba ang ibig sabihin niyan? Tinatawag pa niyang Shen Master ang sarili niya, sa harap mismo ni Iye, at kami pa ang katatawanan? Pasensya na.
Pero ang tanging dahilan kung bakit pumunta si Iye ngayon ay para puksain ang tinatawag na Shen Master na ito. Ang tapang mo, maliit na Zoro. Nababaliw ka na ba? Ang Light Court ay kilala sa buong mundo, kahit ang pamilya G ay kailangang yumuko. Kung marinig ng Shen Master, ang sinabi mo ngayon, patay ka na. Ma, bakit mo pa siya pinapaliwanagan? Kung may gustong mamatay, hayaan mo na sila. Ang iba pa sa inyo, umalis na kayo sa harap ko. Kapag nagsimula na ang Shen Court Gathering, huwag ninyong sabihin. Ang pamilya Lee ay may kinalaman sa inyo. Huwag kang mag-alala, hindi namin gagawin. Mabuti at alam mo ang lugar mo. Tama si Warner. Narito ako ngayon para puksain. Ang tinatawag na Shen Master na iyon, yamang pinili mo ang panig niya. Kalaban mo ako, kaya wala nang iba pang ugnayan sa pagitan natin. Yibi, ganito na ang lahat. At, nagmamagaling ka pa rin dito. Makikita natin kung paano mo ito pagsisisihan. Shihan, tigilan mo na ang pakikipag-usap sa kanila. Narito ang lahat ng malalaking pangalan. Sa Shen Court Gathering ngayon, kung makakapagkasundo lang tayo, sa isa o dalawa sa kanila, bilyon-bilyong dolyar ang papasok sa atin sa ilang minuto. Bakit mo pa sinasayang ang oras sa kanya? Tama. Ma, umalis na tayo. Po, hindi talaga titigil ang dalawang ito. Nakakainis na talaga sila. Bakit hindi na lang natin silang parehong alisin? Habang andito na tayo, Masyado namang boring yon. maganda ang punto mo. Tingnan natin kung ano ang mangyayari kapag ang tinatawag nilang Diyos na pinagkakatiwalaan nila ay tuluyang nawala ng kontrol sa harap ni Iye. Gusto kong makita ang itsura ng mukha nila kapag nangyari iyon. Punta na tayo. Opo. Po, malapit nang magsimula ang pagpupulong ng konseho. Halos lahat ng mga bisita ay nakarating na. Paano naman yon? Narito na rin siya. Hindi inaasahang darating talaga siya. Po, ang buong salusalong ito ay para sa kanya sa simula pa lang. Kung makakakuha pa tayo ng mas marami artipakto mula sa kanya, tiyak na asenso ng husto ang Radiant Council. Ang dahilan kung bakit siya ay talagang naging tunay na immortal. Malamang ay may kinalaman ang mga artifaktong iyon. Ang bagay na yon, kailangan kong makuha ito, anuman ang mangyari. Batiin ko na kayo sa tagumpay po. Hindi lang artifakto ang makukuha nyo, mabibihag pa ninyo ang babaeng pinapangarap nyo. Pumunta na tayo sa venue. Hahaha. Ginoo, parati kong naiisip na maraming hindi kaibigang mga mata ang nakatingin sa atin. Huwag mo silang pansinin. Ang mga taong ito ay narito, dahil sa akin. Ginoo, kaya, ano ang dapat nating gawin ngayon? Maglibot-libot muna tayo ngayon. Yibi, hindi ako makapaniwala na naglakas loob ka talagang pumunta. Ano, akala mo ba kapag nakita mong ikakasal na ang pinuno ng pamilyang G, susubukan mong guluhin ang kasal? Guluhin ang kasal, kahit na may 1,000 buhay siya. Maglalakas loob kaya siya. Hindi ba kayong dalawa lang ang hindi tumitigil sa kalokohang ito? Hindi ganoon. Ang buong pagtitipong ito sa banal na hukuman ay pinagsama-sama ang lahat ng nangungunang pamilya ng Daxia. Iniingatan lang kita, kaya seryoso, huwag kang gumawa ng anumang padalos-dalos mamaya. Huwag kang mag-alala. Alam ko eksakto ang ginagawa ko. Banal na Panginoon, nag-aangas ka pang tawagin ang sarili mong Diyos sa harap ng Ginoo. Lumabas ka rito at humingi ng tawad ngayon din. Banal na Panginoon, paano ka naglakas loob na magpakilalang Diyos? Sa harap ng kataas-taasan, magpakita ka at humingi ka ng tawad ngayon din. Hindi ba't sobra-sobra na ang ginagawa ng kataas-taasan? Ayos lang. Mabuti naman, talagang baliw na baliw ang lalaking ito. Pero ito ang perpektong pagkakataon para ipakita ang aking katapatan sa banal na Panginoon. Baliw ba kayong dalawa? Alam nyo ba kung nasaan kayo? Paano nyo nagawang lapastanganin ang banal na Panginoon? Lumuhad kayo at humingi ng tawad ngayon din. Baka sakaling makaligtas pa kayo. Dahil lang mayroon kang matandang immortal at ang pinuno ng Shanjing na sumusuporta sa iyo. Hindi ibig sabihin ay maaari mong hayagang labanan ang banal na Panginoon. Wala kang ideya kung gaano kalakas ang Court of Light talaga. Naghahanap ka lang ng gulo. Alam mo ba kung sino ang banal na Panginoon? Gago. Dumating na ang pinuno ng G family na si G Wenfei. Pagdating mo, agad mo nang nilapastangan ang banal na Panginoon. Akala mo pwede kang gumawa ng gusto mo dahil lang ikaw ang pinuno ng G family. Pero sa totoo lang, malamang ay malapit ka nang itatapon niya. Magsisisi ka nito sa lalong madaling panahon. Ganoon ba? Ang yabang naman. Nagkagusto ang Shenlord sa pinuno ng pamilyang G.
Nagtutulungan sila, parehong malalakas na manlalaro. Ngayong nandito na ang pinuno ng pamilyang G. Tiyak na may parusa para sa sino mang humamon sa Shenlord. Talagang gipit na ngayon ng dalawang iyon. Mga maliliit na gulo lang talaga, ni hindi nga alam ng sino man, kung paano sila nakapasok sa Shen Court. Sabi nila, ngayon sa Shen Court, bukod sa pagpapahayag ng kasunduan sa kasal, plano nilang targetin ang ilang espesyal na tao. Simulan sa lalaking ito bilang pampaganya, ay hindi naman masama. Pagbati ang inyong kamahalan. Pinuno ng pamilyang G. Niloloko mo ba ako ngayon? Hinamak lang nitong lalaki ang Shenlord sa harap ng publiko, at ikaw pa ang lumuhad sa kanya. Parang wala lang sa kanya ang Shenlord. Tumayo ka muna. Opo, ang inyong kamahalan. Ikaw, ang lakas ng loob mong saktan ako. Mga kababayan, may bagay akong kailangang linawing mabuti. Ang aming pamilyang G ay hindi kailanman nagplano na makipagkamaysa. Sinasabing angka ng Shenlord, at ako, si Ji Wenfei, ay naglalaan ng aking katapatan lamang sa inyong kamahalan. Ang tanging tao na pinagkakatiwalaan ko, si Ji Wenfei, ay ang kagalang-galang Pangulo ng pamilya G. Masyado ka na bang nakakasama? Itong walang kwentang ito, nasiraan ka na rin ba ng bait? Nangangako ka ng katapatan sa kanya. Nawawala na ba sa isip mo? Ang sinumang mag-alipusta sa kagalang-galang ay inaapi ang buong pamilya G. Kung maglakas loob kang magpakita ng kawalang-galang ulit, mas malala pa ang mangyayari kaysa sa pagsampal lang sa nakakasuklam mong mukha. Pangulo ng pamilya G, ang pagpanig mo sa walang kwentang ito, ang pinakamaling desisyon na magagawa mo. At ang aming pamilya Lee ay sumusunod sa banal na Panginoon. Kaya ang pagtrato mo sa amin ng ganito ay parang sampal sa mukha ng banal na Panginoon. Paulit-ulit mong binabanggit ang banal na Panginoon. Ang galing mong magpanggap na malapit kayo. Talagang hindi makakita ng tama ang pamilya Lee, ano? Lahat ng meron kayo ngayon ay handog mula sa kagalang-galang. At sa huli, kayo pa ang umikot at hayagan siyang inalipusta ng ganito. Hindi na magiging eksaherado kung tawagin kayong mga walang utang na loob. Pangulo ng pamilya G, hayaan mong sabihin ko ito isang beses pa. Ang tanging dahilan kung bakit narating ng pamilya Lee ang estado nito ngayon ay dahil sa sarili kong, ni Lee Shihan, mahusay na talento sa negosyo, at walang kinalaman ito kay Yibei. Kalimutan mo na, wala na akong sasabihin pa sa iyo. Ngayon, may isa lang akong anunsyong gagawin. Narito ako ngayon para sa isang napakasimpleng dahilan. Sumama sa kagalang-galang, sa pagwasak, sa tinatawag na templo ng liwa. Puno ng pamilyang Jia. Sa narinig ko, malakas ang pamilyang Jia nyo. Sa inyong lugar. Dominante kayo sa rehiyon nyo, pati na sa buong mundo. Pero pagdating sa templo ng liwanag, wala kayong laban. Ngayon, sinasadya mo pang hamunin sila? Nagiging sobrang yabang ka na yata. Ang ibang tao, napakatagal na nang nasa tuktok. Akala nila'y hindi sila matatalo. Pero Shihan, baka ito ang pagkakataon para sa'yo. Tiyak na ibabalik ng Diyos na Panginoon ang ganda mo, sa kagandahan mong iyan, at sa husay mo sa negosyo. Baka balang araw, ikaw pa ang mamuno sa pamilyang Jia. Hindi imposible. Talaga. Ang kakapal talaga ng mukha ninyong dalawa, ha? Sa itsura mong iyan ngayon, kung titingnan ka man lang ng sinasabi mong Diyos na Panginoon, swerte mo na. Ikaw, ikaw. Kung ganyan ang itsura ko, ngayon, mananatili na lang ako sa bahay ng tahimik at hindi na mangangamba sa publiko. Sa totoo lang, ang tanging lakas mo ay ang bibig mo. Kung talagang ganyan ka kagaling, bakit hindi mo tularan ang puno ng pamilyang Jia? At hayagang tumindig sa tabi ng pinuno ng Shangjing, baka sakaling magkaroon ako ng respeto sa'yo. CJ, ano ba ang dapat katakutan? Ngayon, tulad ng puno ng pamilyang Jia, ako ay narito bilang kinatawan ng pamilyang Zhao mula sa Shangjing. Ang aming pamilyang Zhao ay handang tumindig kasama ng inyong kamahalan. Tungkol naman sa sinasabi mong Diyos na Panginoon. Ano ba talaga yan? Ano ba ito? CJ, Miss Zhao, aminin ko, may lakas ka ng loob. Basta huwag mo lang pagsisihan ang desisyong ito mamaya. Yun lang. Gago, wala siyang alam kung anong kapangyarihan ang kanyang kinasangkutan. Ang iyong kamangmangan ay talagang lampas pa sa aking inakala. Baka ikaw ang walang alam. Tingnan mo ang buong bulwagan. Ang daming top level na elite ang nandito. Bukod sa maliit mong grupo, sino pa ba ang bigla-biglang kakampi sa iyo? Pakiusap. Ako si Zhao Changsheng mula sa pamilyang Zhao sa Timog Lalawigan. Handa akong tumayo sa tabi mo, sir. Ako si Zunansheng mula sa pamilyang Zhou sa Timog Lalawigan. Handa akong tumayo sa tabi mo, sir. Yung dalawang yun, ang bilis talagang magpalit ng panig.
Hindi naman tungkol sa pagpapalit ng panig. Noong huling birthday party ng pamilyang Lee, isang salita lang mula sa Big Boss, ay winasak ang pamilyang Zhao sa Timog Lalawigan. Masasabi mong, alam niya kung paano gumagana ang mundo. Ah, ganun ba? Pwede ka nang tumayo. Salamat, sir. Nakita mo? Ayan na, may nag-aalok na. Nasumali kay Infie. Zhou Changsheng. Zhou Nansheng. Seryoso ba kayong dalawa? Nababaliw na ba kayo? Noong nakaraang birthday party ni Shihan, grabe siyang humabol sa inyo. At ngayon, kayo talaga. Talagang gustong lumuhad sa kanya. Noong nakaraan, hindi ko malinaw na nakita ang mga bagay. Nasaktan ko ang malaking boss. Pero mayong pagkakataon, naintindihan ko na, may problema ba? TSK. Tama si matandang Zhao. Sa birthday party ng pamilyang Lee, kayo ng pamilyang Lee ang nakumbinsi sa amin. At kaya naman kami, nagkagalit sa malaking boss. Sa totoo lang, wala kaming tunay na galit sa kanya. Naglalaro lang kami sa magkabilang panig. Anong biro iyan? Sa huling birthday party na yon, ang inyong pamilyang Lee ay patuloy na nagbabago-bago ng posisyon, hindi ba? Ngayong hindi kayo makapag-ayos sa malaking boss. Ginulo nyo lang ang mga bagay. Siguro nagpa siya kayong sumabay sa pagbagsak, ha? At ngayon, si Miss Lee ay malamang nagsisisi sa kanyang mga pinili. Pagsisisi. Kayo ang magiging nagsisisi kapag dumating ang panahon. Kapag ang aming pamilyang Lee nakakuha ng pabor mula kay Master Shen, kami ay aangat. Nang mas mataas pa. Kung gayon, mag-aalay ako ng aking pagbati sa pinuno ng pamilyang Lee ng maaga. Ako rin. Congratulations sa pinuno ng pamilyang Lee. Sana, hindi kayo pumili ng maling daan na yung pagkakataon. Sa aking kakayahan bilang silishihan, sigurado akong gagawa ako ng pinakamahusay na pagpipilian. Ginoo, nasaan na ba talaga itong tinatawag na Divine Leader? Bakit hindi pa siya dumarating? Narito na siya ng ilang sandali, hindi lang siya nagpapakita. Bakit kaya? Simple lang, sinusubukan niyang samantalahin ang sitwasyon. Gusto niyang makita kung gaano kalaki ang impluensya ng Divine Court na ito sa lahat. Ang komplikado naman yan. Ginoo, pwede mo namang direktang kumilos at puksain silang lahat. Kaya kung gawin iyon sa isang iglap lamang. Pero pagkatapos ng 10 taon sa labas, na palaging winalang bahala ang lahat, nakakasawa na iyon. Kapag hamina ang mga pangyayari, minsan, nakakaaliw talagang panoorin. Ang mga langgam na nag-aaway. CJ, ang bahaging ito, hindi ko pa rin talaga maintindihan. E di patuloy lang tayong manood. Ang Guangming Divine Court, malaki ang kanilang kapangyarihan. Ngunit pagkatapos ng lahat ng kanilang ginawa nitong mga nakaraang taon, sigurado akong alam na alam ng lahat dito. Ang tungkol dito. Sinakop nila ang ating mga negosyo sa ibang bansa. Ginamit ang kanilang mga maduming paraan upang nakawin ang ating mga miyembro sa Daksha. At nitong huli ay hinahamon nila tayo sa buong kahabaan ng hangganan. Ang pakikipag-alyansa sa kanila ay parang pakikipagkasundo sa isang tigre. Isusuko mo ang iyong bayan para sa kapurihan. Ako, si Ji Wenfei, ay handang maging una sa pagtindig, ang unang tututol sa Guangming Divine Court. At gawing misyon ang lubusang wasakin ang kanilang alyansa. Sino man ang gustong sumuporta sa akin, halina tumayo sa tabi ko. Master G, talaga bang naisip mo ito ng mabuti? Malakas ang impluensya ng pamilyang G. Pero yun ay sa loob lamang ng Daksha. Iba ang Holy Light Order. Ang kanilang kapangyarihan ay umabot sa buong mundo. Kung tayo ay putulin ang ugnayan sa kanila, hindi tayo magagawa na mabuhay sa ibang bansa. Paumanhin, Master G. Hindi kami sumasang-ayon sa iyong pangangatwiran. Master Jai, ang pamilyang G ay maaaring umangat sa mga bagong taas. Dinala ang mga bagay sa susunod na antas. Pero ikaw ay nagpupumilit na hayaan. Ang oportunidad na ito ay mawala. Miss Jai, nakikita mo ba? Ganito ang pag-usad ng mundo ngayon. Ito ang gusto ng lahat. Ang Panginoon ng Liwanag ay hindi pa dumarating. Kung gagawa ka ng bagong pagpipilian ngayon, may pagkakataon ka pa para magsisi. Tama yan, Miss G. Alam ng lahat, ang banal na asembleya ngayon ay idinaos ng Panginoon lalo na para sa'yo. May oras ka pa para umatras. Pagkuha ng pangalang ito na napakalaki, hindi ka ba natatakot na babalik ito upang kagatin ka? Miss G, hindi ka maaaring seryosong maniwala. Ang taong ito na kaina-hinala ay maaaring mas malakas kaysa sa Panginoon mismo, hindi ba? Paumanhin. Ang tinatawag mong Panginoon ay wala sa harap ng kataas-taasan. Ganoon ba?
Pagbati, Panginoon ng Liwanag. Tumayo kayong lahat. Boss, bago ka pa dumating, ang yayabang ng mga yun, lalo na yung si Yebe. Ang yabang ng mga salita niya. Sabi niya, papahiyain ka raw niya ngayon. Ganon ba? Ganon nga po, boss. Wala nang pag-asa yung mga iyon. Sino ka? Boss, ako po ang puno ng pamilyang Lee, si Lee Shihan. Itong walang kwentang ito, ang asawa ko dati. Hiwalay na kami ngayon, wala na kaming kinalaman sa isa't isa. Ikaw ba talaga ang puno ng pamilyang Lee? Hiwalay na? Mabuti naman at tama ang desisyon mo. Tumayo ka. Pamilyang Lee mula sa Timog Lalawigan. Tatandaan ko yan. Salamat po sa papuri, boss. Diyos na pinuno, matagal ko nang narinig, nataglay mo ang mata na nakakakita ng lahat. Kaya nga, Tungkol sa pagbabago ng iyong itsura, matagal ko nang alam, kapag naayos na ang problema ngayong araw, ako mismo ang tutulong sa iyo na maibalik ito. salamat Diyos na pinuno, kung maibabalik mo ang aking itsura. Handa akong ibigay ang 70% ng ari-arian ng pamilya Lee. Sa iyo, Diyos na pinuno. Diyos na pinuno, pakiusap, kailangan mong iligtas ang aking anak. Siya nga pala, ang aking anak ay napunta sa ganitong kalagayan. Dahil sa kanya, Yebe. Turentadong iyon. Sa konseho kanina, ang pinakamalaking nag-ingay ay siya rin. Ay! Ikaw pala ang tinatawag nilang kataas-taasan. Tama. Kataas-taasan. Sigurado akong nakita mo na. Na sa konseho ngayong araw, halos wala sa iyong panig. Ang konseho ng liwanag ay laging nagdadala ng mga taong may talento para sa aming layunin. Bibigyan kita ng pagkakataon. Yumuko ka sa akin, at hindi kita papatayin. Ano sa tingin mo? Sa tingin mo ba ay karapat-dapat ka? Sa tingin mo ba, karapat-dapat ka nga? CJ, ayos lang sa akin. Dahil matigas talaga ang ulo mo. Mag-isa ka na lang. May tao ba dyan? Master, huwag kang magpanik. Sa galing mo, wala ang mga ito. Sa iyo, nag-enjoy lang si Master, ganoon lang. Manood ka na lang. Hindi mo pa rin maintindihan, ha? Sapat na yan sa'yo. Nagalit mo ang Divine Lord. Tingnan natin kung paano ka mamamatay ngayon. Ang yabang-yabang mo, sa birthday party ko noon. Ngayon nasa Divine Council ka na. Hanggang ngayon, ang daldal mo pa rin. Gusto kong malaman kung gaano pa siya katatagal mabuhay. Ang apat na ito, ang aming apat na hari ng Bright Divine Council, 4 Guardian Kings. Bawat isa sa kanila ay may hawak na divine artifact. Ikaw ang master, tama ba? Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Ibigay mo na ang iyong immortality artifact. Baka sakaling tumagal ka pa ng ilang araw. Walang pag-asa na magkakasundo tayo ngayon. Imposible na ngayon. Ang hukuman ng liwanag ay ilang siglo nang umiiral. Sila ang kumokontrol sa pandaigdigang kapital. Tinipo nila ang pinakamatalinong isip mula sa buong mundo. Mayroon pang ilang mataas na antas na miyembro sa loob ng organisasyon. At sa buong mundo, kasangkot din ang mga pinakamakapangyarihang tao. Tapos na ang pamilya G. Hindi ko lang talaga maintindihan. Ang boss ng pamilya G, dapat ay matalino rin. Bakit siya makikipag-away sa isang random na taong hindi naman kilala? Kaya, nagdesisyon ka na ba? Hindi na kailangan. Gawin na natin kaagad. CJ, gusto ko ang tibay ng loob mo. Ang buong party ngayong gabi ay talagang inihanda lang para sa'yo. Plano ko sanang makipag-usap ng maayos. Ibigay mo ang artifact at tapusin na natin ito. Mukhang kailangan kitang pahirapan ngayon. Gawin na natin. Nagkagulo na ang loko-loko. Karapat dapat sa kanya. Gawin mo.
Imposible, paano nangyari yun? Nakita nyo ba kanina? May nakakuha ba kung paano niya yun nagawa? Ang apat na makalangit na hari ng Guangming Divine Court ay hindi man lang nakamatch sa kanya. Nagbibiro ka ba? Ang loser na yun, kailan pa siya naging napakalakas bigla? Siguro gumamit siya ng ilang nakakadiring daya. Walang duda dyan. Walang kwenta. Hindi mo pa rin kayang ayusin ang simpleng bagay na to. Nakakahiya. Umalis ka sa harap ko. Mukhang mas malakas pala ang mga kasanayang itinatago mo, kaysa sa inaakala ko. Ganoon ba? 1 minuto. Ano ibig sabihin yan? Binibigyan kita ng 1 minuto para lumuhad ka. Kung hindi, ang Guangming Divine Court mo ay mapapawi sa mundong ito. Haha. Bata, dapat kong sabihin may lakas ka ng loob. Pero hindi ko talaga matanggap ang ugali mo. Dahil lang, natinalo mo ang 4 na makalangit na hari ko, huwag mong isiping makakapamuno ka sa mundo. Ang kapangyarihan ng All-Seeing Eye ay higit pa sa iniisip mo. Sa wakas, ang Panginoon mismo ang kikilos. Hay, makita ko lang ito sa sarili kong mga mata ngayon. Kahit mamatay ako, sulit na ang buhay ko. Ha. Alam mo ba kung sino ang Panginoon? Para siyang isang taong nakatayo sa tuktok ng buong mundo. Kung si Ibe ay mamatay sa kanyang kamay, magdudulot iyon ng karangalan sa buong angkan niya. Eksakto. Pero kahit na, para talunin ang 4 na makalangit na hari, kailangan mong aminin, kahanga-hanga yon. Kaya pala siya ang pinili ng pinuno ng pamilyang G. Sayang lang, ang lakas ng Panginoon. May mga taong hindi man lang maintindihan sa buong buhay nila. Bihira lang makita ang Panginoon sa aksyon. Ang alamat ng mata na nakakakita ng lahat, iyon ang laging pinag-uusapan sa mga pinakamataas na sirkulo sa buong mundo. Sa wakas, masasaksihan natin ito ngayon. Pinuno ng pamilyang G, ang mata na nakakakita ng lahat na iyon. Mukhang talagang nakakatakot. Hindi mo ba iniisip na may mangyayari sa Panginoon, di ba? Binibining Jiao. Sa tingin ko lahat ng iyong pinag-aalala ay medyo hindi na kailangan ngayon. Noong panahong iyon, nang makita ko lang ang Panginoon mula sa malayo, nawalan ako ng dekada sa aking habang buhay. Ang Panginoon. Sa kanyang mga mata, lahat ng nangyayari ngayon ay parang nanonood ng langgam na nagwawagayway ng kanyang mga kamao sa iyo. Wala talagang pinagkaiba. Mamatay sa ilalim ng All-Seeing Eye ay tunay na pribilehiyo mo. Ganoon ba? At alam mo ba, kung saan nanggaling ang All-Seeing Eye? Haha. Ano sinasabi mo ba? Dating sa'yo ito. Tama ka dyan. Hahaha. Kung dating sa'yo ito, bakit hindi mo nalang kunin ulit? Bobo. Alam mo ba kung bakit ako naglaan ng maraming oras sa pakikipag-usap sa'yo, kanina lang? Ang All-Seeing Eye, matagal bago ito mag-recharge. Para sa isang ganap na malakas na atake. Sa artifact na nasa iyong kamay, sandali lang ang kaya mong paglaban noon. Ngayon, tapos ka na. Ganoon ba? Nababagot lang ako kanina. Kaya sinadya kong bigyan ka ng kaunting oras, yun lang. Bata, ang yabang mo. Pumunta ka sa impyerno. Kapangyarihan. Ito ang tunay na kapangyarihan. Ito ay isang himala. Ang mga kakayahan ng Divine Lord ay talagang hindi ka panipaniwala. Sa ganitong uri ng banal na lakas, tiyak na maibabalik ang aking hitsura. Sana ay maayos ang Honored One. Ayos na ayos yung bata. Wala talagang problema sa kanya. Paano kaya nangyari yun? Ang sitwasyon ng Eye Master ay hindi tama ang itsura. Hindi man lang nasaktan yung bata, mula ulo hanggang paa. Nagbibiro ka ba? May chismis na ang sinag ng All-Knowing Eye ay kayang puksain ang mga hukbo na daan-daang libo. Sa isang iglap, noon, ang Temple of Light ay umangat sa kapangyarihan. Dahil sa ganitong uri ng nakakapinsalang puwersa, ganoon sila nakarating sa kinaroroonan nila ngayon. Bata, anong ginawa mo sa akin? Wala akong ginawa. Tiningnan lang kita, yun lang. Ano bang ginawa mo ngayon? Ang All-Knowing Eye. Bumalik. Bumalik.
Ang all-knowing eye ay ipinagkaloob ko sa pamilyang G noon pang panahon. Hindi mo basta-basta mababalik yan kung kailan mo gusto. Ang mata ng omniscience ay isang banal na artifact. Paano mo lang ibibigay ito sa pamilya J? Akala mo ba tanga ako? Zheng Qiangkun. Ah, teka. Dapat ay Ji Qiangkun. Mahigit 300 taon na ang nakalipas. Nang salakayin ng mga Manchu ang Xiamen. Traidor ka sa pamilya Ji. Kinuha ang mata ng omniscience at tumakas. Nagpalit ng pangalan at pagkakakilanlan. Tapos patuloy na lumakas ng lumakas. Hindi ba't lahat iyon ay para? Sa pagkakataon na balang araw, ay babalik ka sa Daxia, at lulunurin ang pamilya G. Alam mo mismo kung saan nanggaling ang mata ng omniscience. Hindi ba? Ano? Ang Divine Master ay talagang bahagi ng pamilya G? Hindi ka panipaniwala. Sa mga nakaraang dekada, ang Templo ng Liwanag ay palaging kumakalaban sa Daxia, lalo na sa mga huling taon. Parang sila ang may lamang sa pamilya G. Pero hindi ko inaasahan na ang Divine Master ay isang taong galing sa pamilya G. Grabe talaga. Hahaha, Jai Wenfei. Masyado kang naive. Bakit ako, ang Divine Master, ay maglalakas loob na bumalik sa Daxia, at hayagan, magdaraos ng temple banquet? Kung hindi ko ginawa ang bawat pag-iingat. Master, mag-ingat. Iyon ang Black Staff. mag-ingat po, mahal na po. Ito ang maalamat na artifact. Sabi nila, kayang lamunin nito ang lahat, kahit na may kapangyarihang parang Diyos. Sa harap ng Black Staff, wala silang laban. Paano napunta ito kay Zheng Qiangkun? Ang Black Staff. Sobrang lakas nito. Tungkol sa mga detalye, hindi ko rin talaga alam. Hindi ito pag-aari ng pamilyang G. Pero nabanggit ito sa mga sinaunang tala ng pamilyang G. Ang paglitaw ng Black Staff ay para lamang kunin ang lahat ng buhay. Ano ba ang ibig sabihin noon? Diretsahan lang naman. Lumitaw lang ang bagay na ito, para patumbahin kayo, mahal na po. Ano? Mahal na po. Ilang daang taon akong naghintay para sa araw na ito. Ngayon, mamatay ka para sa akin. Ang Black Staff. Ito na ba ang huling baraha mo? Nakaharap ka na sa kamatayan, nagpapanggap ka pa rin. Tanggapin mo ito. Ito na lang ba talaga ang kaya mo? Impossible. Paano't wala man lang nangyari sa'yo? Ang tungkod na ito, noong araw, pangsalab lang ang gamit ko dito. Sino ang nagsabi sa'yo? Na kayang patayin nito ang isang Diyos? Ito si Shenzhou Hu. Isang kilos lang, natalo na siya. Zhan Shang, sino ba talaga siya? Talaga, paano niya nagawa yun? Hindi. Yebei. Isang walang kwentang tao lang yan. Paano niya matatalo si Shenzhou? Imposible. Hindi talagang hindi. Binigyan ko na ang pamilyang Li ng ilang pagkakataon. Ako ay handang magpatawad dahil sa ating nakaraan. Pero ngayon, lahat ng ibinigay ko sa pamilyang Li sa panahong ito, ibabalik ko ang lahat. Mahal na Ginoo, bulag kami at hindi nakilala ang iyong kadakilaan. Nagkasala kami sa iyo, patawarin mo kami. Patawarin mo kami, mahal na Ginoo. Mahal na Ginoo. Banal na Panginoon. Patay na ang buwisit na Zheng Qiangkun. Pero ang mga puwersa ng Radiant Sanctuary ay nandito pa rin. Ano ang susunod nating gagawin? Ikaw na ang bahala. At saka, bigyan mo si Wanner. Salamat, mahal na Ginoo. Walang anuman. Magaling na magaling ang ginagawa mo nitong mga nakaraang araw. Sa susunod na 10 taon, maglalakbay ako sa buong mundo. Ikaw ang mamamahala habang wala ako. Opo. Mahal na Ginoo. Mahal na Ginoo. Ako. Guangqilan ka. Hindi na gaanong katagal ang buhay mo. Pero swerte ka pa rin. Salamat, mahal na Ginoo. Tumayo ka. Opo.
Mahal na Ginoo, tumawag ang Temple Master. Ang iyong mga dating kaibigan noong huli kang nagpakita, ay dumating na lahat sa Shangjing. Kung ganun, tapusin muna natin ang mga bagay dito. Panahon na para makita mo ulit ang iyong mga dating kaibigan. Kahit 10 taon ka palang bumalik, simula ngayon, ang mundong ito ay magbabago ng lubusan.